Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 991-1010. Kabanata 991. Bilang isang ex-senior executive ng pinakamalaking kumpanya ng consumer goods sa mundo, ang P&G Group, nagkaroon si Malcolm ng higit sa isang panlilinlang. Mayabang pa siyang nagsalita kay Yona, "Please watch your attitude. Kailan pa pinahintulutan ang mga sunriser na tulad mo na kumilos ng superior sa harap ng isang lalaki mula sa United States? Ito ay isang bagay na dapat aminin ng buong mundo, kabilang ang mga sunrisers, sa harap ng dakilang Estados Unidos, sila ay hindi hihigit sa mababang mga paksa." Lalong umasim ang ekspresyon ni Yona. Sapat na. Pinandilatan ni Echo ang pagpapakita ng kahinaan ni Yona at mahinahong kinausap si Malcolm. "Ikaw si Malcolm Malabo, kunang JW Capital, tama. Mangyari lamang na manguna, ang oras natin ay napakahalaga." "Iyon ay mas katulad nito," tugon ni Malcolm, pagkatapos ay tumalikod at itinaas ang kanyang kamay. Sa ganitong paraan, matagal nang naghihintay si Mr. Lane. Binuksan ang mga pinto ng opisina ni Jasper, at sa pangunguna ni Malcolm, sabay na pumasok sina Echo at Yona. Nagsalubong sa ere ang mga tingin ni na Echo at Jasper. Maligayang pagdating, mga kilalang panauhin. Bilang host, biglang tumayo si Jasper at umikot sa office desk para makipagkamay kay Echo, sabay ngiti sa kanila. Ang hindi pagpunta sa Waterhoof City o pagbabati sa kanila sa ibaba ay isang pagpapakita ng kanyang saloobin, at idiniin din na ang parehong partido ay may pantay na katayuan. Gayunpaman, si Jasper ay magiging isang kakilakilabot na host kung mananatili siyang nakaupo habang binabati niya sila. Si Jasper ay may napakahusay na pag-unawa sa kanyang mga limitasyon. Ang madilim na ekspresyon ni Echo na isinuot niya noong una siyang pumasok sa silid ay agad na naglaho upang bigyang daan ang isang matangkad na ngiti. Matatas na nagsalita ang lalaki na Samrish, "Hello, Mr. Lane. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, at sa wakas ay nakilala kita." Nagulat si Jasper nang magsalita siya. "Ang galing talaga ng Samrish mo, Mr. Welch." Napangiti si Echo at sumagot ng, "Well, 1/4 na ako ng summer descent at 3 taon na akong nag-aral sa Summerland. Upang maunawaan ang merkado nito, kailangan munang maunawaan ng isa ang mga tao at kultura sa likod nito." "Haha, tama ka, Mr. Welch. Halika na at maupo ka na." Dinala ni Jasper ang dalawa sa reception room sa tabi ng opisina nito. Nang makaupo na ang lahat, ngumiti si Jasper na may crescent-eyed habang kausap si Echo, "Paumanhin dahil hindi kita nakilala sa Waterhoof City, Mr. Welch. Abala ako sa trabaho at hindi ko kayang umalis." Isang maliit na ngiti ang isinagot ni Echo, "Mr. Lane, kaming mga sunriser ay nagmula sa isang napakagalang na bansa at palagi naming tinatrato ang mga tao ng may paggalang. Kung wala kang oras para pumunta dito, pupunta kami para makipagkita sa iyo. Walang mga alalahanin. Dinalhan din kita ng regalo, Mr. Lane, at dapat natanggap mo na. Nagustuhan mo ba?" Nang sabihin niya ito, lumala ang atmosphere sa reception room. Ang tila medyo harmonious na kapaligiran ay biglang lumapot at na-tense. Napangiti ng mahina si Jasper at sumagot, "Hindi naman masama. Pero kung itong maliit na regalo lang ang kaya mong iregalo, aaminin kong sobra kitang tinantya. Itigil mo na ang pagpapanggap." Ngumisi si Yona. Napagkasunduan na ng mag-asawa na si Yona ang mamamahala sa pag-arte ng masama at mabangis habang kaharap si Jasper. "Grabe ka ngayon, Mr. Lane. Pagkatapos ng lahat, nakagawa na kami ng ilang paghuhukay, at alam namin na ang malaking bahagi ng kita ng iyong JW Electronics ay nagmumula sa Sunrise Market. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling." Kabanata 992. Ang pagkawala ng Sunrise Market ay nangangahulugan na nawalan ka ng halos 1/3 ng iyong kita. "Hanga ako kung paano ka pa rin umaarte ng napakakalma, Mr. Lane.
Sa sinabi ni Yona ay nagpalipat-lipat ang tingin ni Jasper sa kanya. Ang huli ay mahinahong nagtanong, at ikaw? Yona, the Presidential Assistant of Softwind Investments, Summerland Branch, mayabang na pakilala ni Yona. Nako, katulong ka lang, umiling si Jasper. Paumanhin, ngunit ang mga nasasakupan ay karaniwang hindi pinapayagang mag-pipe in kapag kausap ko ang iyong superior. Naaalala ko na ang Sunrise Land ay medyo partikular sa mga regulasyon sa setting ng negosyo. Kaya dapat kong itanong, ganito ba ang pag-aaral mo sa iyong mga nasasakupan, Mr. Welch? Ano ang iyong ipinahihiwatig? Galit na sigaw ni Yona. Casual na sagot ni Jasper, bilang isang sunriser, hindi ka lang umaarte na parang mas magaling ka sa lahat habang nakatayo sa summer soil, pumunta ka rin sa kumpanya ko at nagdulot ng kaguluhan. Sa tingin mo ba napakabait ko para paalisin ka? Naikuyong agad ni Yona ang kanyang panga. Malakas ang pananabik na isumpa si Jasper, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa takot na magambala ito sa plano ni Echo. Bahagyang kumunat ang noo ni Echo at pinutol ang mga ito. Let's cut the nonsense, Mr. Lane. Sa tingin ko, naipakita ko na sa iyo sa pagkakataong ito na maaari nating gawing mahirap para sa iyo ang pagnenegosyo sa Sunrise Land. Simple lang ang aming kahilingan, isuko si Abilon kung gusto mong magpatuloy sa pagnenegosyo sa Sunrise Land. May maliit na ngiti si Echo habang nagpatuloy, dapat alam mo na sa ngayon kung gaano kalakas si Softwind sa Sunrise Land. Kung maibabalik namin ang lahat ng kalakal ng JW sa magdamag, maaari rin naming punan ang Sunrise Land. Department store shelves na may mga kalakal ni JW kung gusto namin. Siyempre, hindi ito magiging mahirap kung gusto rin naming ganap na mawala ang JW sa merkado ng Sunrise. Mukhang nakakatakot na banta iyon. Tumingin si Jasper kay Echo at sumagot, kaya kung hindi ako sumasang-ayon, hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang mga produkto ng JW na makapasok muli sa Sunrise. Iyon ba? Isang beses na pumalakpak si Echo, ang malinaw na tunog ay pumuputol sa hangin, at sumagot siya ng may malaking ngiti, tama. Naniniwala ako na may kasabihan itong Summer, tungkol sa kung paano nababasa ng isang matalinong tao ang sitwasyon at kumilos ng naaayon. I'm sure matalino kang tao di ba Mr. Lane? Mukhang mayroon kang isang napakalalim na pag-unawa sa kultura ng Summer, Mr. Welch. Pero iniisip ko kung narinig mo na ba ang ibang kasabihan na ito, amicable until attacked and ruthless in our counters. Tumingin si Jasper kay Echo ng mahinahon at nagtanong, ganun ba ka-confident na magagawa mong crush ako, Mr. Welch? Humalaklak si Echo at sumagot, I don't need to be confident about crush you when it is already a given that I will. O sinasabi mo ba sa akin na may plano ka pang kontrahin ang Softwind sa Sunrise Land? Nananaginip ka ba? Sa pagkakataong iyon, tumunog ang telepono ni Jasper. Sinulyapan ni Jasper ang numero at tumawa. Ito ay magiging isang kawili-wiling tawag. Baka gusto mong makinig, Mr. Welch. May nagsasabi sa akin na magiging interesante mo ito. Kumunat ang noo ni Echo sa kabila ng pagmamalaki sa sarili. Litong-lito niyang pinagmamasdan ang pagtanggap ni Jasper sa tawag, wala siyang ideya kung ano ang binabalak ng lalaki. Ilang sandali pa, nag-connect ang tawag. Umalangaw-ngaw sa speakers ang excited na tono ni Chad. Mr. Lane, matagumpay nating napirmahan ang kontrata. Pumayag ang Senador Tel Corporation na makipag-partner sa amin. Gagawa sila ng bagong branch sa Corana at Sunrise Land, at gagamitin ang kanilang mga channel para gumawa at magbenta ng aming mga lisensyadong MP4 at mga MP5 sa hinaharap. Ang natitira na lang para sa amin ay maghintay para sa aming pagbawas sa mga kita na pumasok. Natawa si Jasper sa mga salitang ito habang kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Echo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 973. Mabuti, nagawa mo ng mabuti, puri ni Jasper kay Chad. Tumawa si Chad at sumagot, ang ginawa ko lang ay pumirma sa kontrata, ikaw ang nag-negotiate ng partnership, Mr. Lane. Mabait din talaga si Senador Tel sa amin. Tinatrato nila kami ng may pinakamataas na pamantayan ng paggalang mula nang bumaba kami ng eroplano. Walang anumang hindi kinakailangang pag-uusap sa panahon ng proseso ng pagtatapos.
Walang paraan na maaari naming kunin ang kredito kapag ang lahat ng ginawa namin ay pumirma sa kontrata. Nakangiting sagot ni Jasper, gayunpaman, kayo ang pumunta doon at gumawa ng trabaho. Dahil napirmahan mo na ang kontrata sa unang araw, pagkatapos ay manatili at magsaya sa Corana sa natitirang 2 araw. Sasagutin ng kumpanya ang iyong mga gastos bilang gantimpala. Tumawa ng malakas si Chad at sumagot, nakabok na kami ng pinakamaagang flight out bukas ng umaga. Maaaring pinirmahan na namin ang kontrata, ngunit mayroon pa ring kaunti na kailangan naming paghandaan. Tulad ng pagbabahagi at paglilipat ng teknikal na pananaliksik, gayon din ang paggawa ng mga partikular na pagsasaayos para sa pagmamanupaktura. Maaari ba nating ipagpaliban ang ating bakasyon hanggang sa matapos ang lahat? Oo naman. Mag-uusap pa tayo pagbalik mo. Nakangiting tinapos ni Jasper ang tawag. Napatingin tuloy si Jasper kay Echo. Gaya ng inaasahan, nagdilim ang ekspresyon ng huli. Matamal na tinitigan ni Echo si Jasper at malamig na sinabi, "What's with this act that you and your subordinate put on for US? Hindi ka ba natatakot na kutsain kita, Mr. Lane?" Mahinahong sagot ni Jasper, "Masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo, Mr. Welch. Hindi ka sapat para sa akin para gumawa ng isang aksyon. Malaking balita ito, hindi ba? Paano kung pumunta ka at humingi ng kumpirmasyon sa iyong sarili?" Pinaikit ni Echo ang kanyang mga mata at ang kanyang tingin ay nag-apoy kay Jasper. Sa ganang kanya, walang talino o kakayahan si Jasper na makabuo ng isang plano na kontrahin siya sa loob lamang ng isang araw. Hindi banggitin, ginawa niya ito sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa Senadortel Corporation. Senadortel Corporation, ang tanging malaking pang-industriyang conglomerate na kumokontrol sa ekonomiya ng Corana. Ang status ni Senadortel sa Corana ay katumbas ng status ng Strider at Triton Financial Group sa Sunrise Land. Hindi lahat ng grupo ay maaaring ituring na isang pangkat sa pananalapi, at hindi lahat ng pangkat sa pananalapi ay maaaring ituring na isang kalipunan. Si Senadortel ay isang taong hindi man lang Strider o Triton ang nangahas na mag-provoke ng basta-basta, lalo pa si Softwin. Sinubukan lamang ni Ronnie at Takhiba na suriin si Senadortel noon salamat sa suporta ni Strider at Triton. Ang pagsisiyasat ay nagresulta sa Strider at Triton na dumating sa isang lihim na kasunduan sa Senadortel, at ang mga nilalaman nito ay isang bagay na hindi kwalipikadong malaman ni Ronnie o Takhiba. Sa makatuwid, tumanggi si Echo na maniwala na ang Senadortel na ito ay talagang bubuo ng isang pakikipagtulungan kay Jasper. Sa pagkakataong iyon ay sabay na nag-vibrate ang mga phone ni na Echo at Yona. Ang parehong mensahe ay nag-ilaw sa kanilang mga telepono. Sabay na inilabas ni na Echo at Yona ang kanilang mga phone at tumingin sa screen. Parehong namutla ang kanilang mga kutis. Mayroong hindi mabilang na mga mata sa isang malaking pang-industriyang conglomerates tulad ng Senadortel Corporation sa lahat ng oras. Kahit kailan, at kung sino ang pumirma sa isang partnership, ang balita tungkol dito ay makakarating pa rin kaagad sa pandinig ng maraming makapangyarihang tao. Dahil dito, nakatanggap lang sina Echo at Yona ng pinakabagong balita ng Senadortel Corporation na nakikipagsosyo sa JW Electronics Manufacturing Co., Limited. Ang piraso ng impormasyong ito ay agad na ipinadala sa Sunrise Industrial Conglomerates ng kanilang network ng mga especially IA. Si Softwin, syempre, ay may sariling mga channel ng impormasyon upang malaman ang tungkol dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 974. Gayunpaman, nadurog ang puso ni Jasper nang makita niyang nagbago ang ekspresyon ng dalawa nang mabasa ang text sa kanilang mga telepono. Hindi matalino para sa kanya na tingnan ang malalaking investment bank na ito. Ilang minuto na lang ang nakakalipas mula nang mapirmahan ang kontrata at naipaalam na ito sa kanila. Ang mga bagong negosyo tulad ng JW ay hindi maaaring ihambing sa mga malalaking investment bank na ito pagdating sa pangangalap ng impormasyon. Ang JW ay halos walang pinagmumulan ng Intel. Sa sandaling ito, opisyal na inilagay ni Jasper ang paksa ng pangangalap ng impormasyon bilang isa sa pinakamahalagang agenda sa kanyang isipan. Kinailangan niyang magtatag ng isang network ng impormasyon para sa JW nang mabilis hanggat maaari. Kung hindi, si JW ay hindi makakagawa ng inisyatibo sa mga salungatan dahil sila ay patay na bago nila alam.
Sa pagbabasa ng mensahe, natitiyak ni Echo na hindi gumawa ng aksyon si Jasper para lang takutin siya. Seryosong tumingin si Echo kay Jasper at biglang ngumiti. Aaminin ko, Mr. Lane, minamaliit kita. Sumagot si Jasper, kung papuri iyon, salamat. Pero hindi mo naiintindihan. Kahit na nakipagsosyo ka sa Senador Tel, naabot ko na ang aking layunin. Napipilitan kang makipag-partner kay Senador Tel para lang magpatuloy na magkaroon ng stake sa market ng Sunrise. Kumikita ka pa rin ng mas kaunting kita kapag ang kailangan ko lang gawin ay tumawag sa telepono at magpadala ng ulat sa headquarters. Tumingin si Echo kay Jasper ng buong pagmamalaki at sinabing, gaya ng sinabi ko, isuko mo si Abilon, o si Softwin ay patuloy na aatake sa JW. Magpapatuloy ito hanggang sa isuko mo ang pakikipagsosyo sa Abilon, o hanggang sa mamatay si JW. Tinitigan ni Echo si Jasper ng agresibo at may labis na pagmamalaki. Maaaring galit ka ngayon, Mr. Lane, ngunit ang mahina ay walang karapatang magalit. Ang magagawa mo lang ay tanggapin ang katotohanan, Mr. Lane, kaya't pakibigay sa akin ang iyong sagot. Ikaw ay isang mahusay na negosasyon, Mr. Welch. Jasper tumingin sa Echo kalmado. Naresolbo ko na ang iyong mga hadlang ngunit kahit papaano ay nagawa mong iikot ito sa iyong tagumpay. Ipinapamukha mo na nasa tama ka, Mr. Welch. Ngunit tila may nakalimutan ka. Ito ang Summerland at parehong JW at Abilon ay mga kumpanya ng Summer. Paano kung makapangyarihan si Softwin? Ano sa tingin mo ang kapangyarihan mo kay JW o Abilon? Agad na bumangon si Echo sa sinabi ni Jasper at malamig na sinabi, kung gayon, wala nang saysay ang karagdagang negosasyon. Hindi man lang siya nilinggan ni Jasper habang nagsasalita, you're free to leave if you are busy, Mr. Welch. Ganyan ang pinto. Harumph ni Echo at pinigilan ang galit sa loob niya habang tulala siya, sana hindi mo ito pagsisihan. Kapag umalis na ako sa kwartong ito, hindi ako atras ng madali kahit magmakaawa ka sa akin. Hindi pa ako nakiusap kahit kanino. Mahinahong sagot ni Jasper. Mabuti. Malakas na tumawa si Echo at tumalikod para maglakad papunta sa pinto. Hanggang sa muli nating pagkikita. Galit na naglakad si Echo papunta sa pinto at itataas na sana ang kamay para itulak ang handle nang may nagbukas ng pinto ng opisina mula sa labas. May gustong kausapin si Wendy kay Jasper nang makasalubong niya ang dalawang lalaking nakatayo sa may pintuan. Magsasalita na sana siya nang biglang magmura si Echo na lalong nagpagalit kay Echo dahil may babaeng hamarang sa dinadaanan niya. Idiot ka. F*** off, B***H. Palibhasay na natiling tahimik sa buong interaksyon sa opisina, kumikibot ang mga katangian ni Malcolm nang marinig niyang nagmura si Echo. Hindi na niya kailangan pang tumingin kay Jasper para malaman na si Echo, itong Sunriser, ay sira ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 975. Pinilit na pigilan ang kanyang galit, hindi pa napagmasdan ni Echo ang hitsura o figure ni Wendy sa simula pa lang. Noon lang niya napagtanto kung gaano kaganda si Wendy. Ang lalaki ay tumawa ng masama at sinabing, napakagandang babae ng Summer, kahit na ang mga babae sa Sunrise Land ay hindi mas maganda kaysa sa iyo. Nakakahiya na sumali ka sa isang kumpanyang malapit ng magsara. Paano kung bumalik ka sa akin, maganda? I'm a Sunriser and you some women loves foreigners, right? Maaari kitang ilipat pabalik sa Sunrise Land at ayusin ang isang magandang trabaho para sa iyo sa aming pinakamalaking investment bank, Softwin. Malinaw na sinusubukang ipahiya ni Echo si Jasper. Hindi niya alam kung sino ang babaeng ito kay Jasper, but at the very least, empleyado pa rin ito ng lalaki. Ang pangangaso ng mga empleyado ng may-ari sa harap nila ay ang pinakamalaking anyo ng kahihiyan. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip ni Echo na si Wendy ang kasintahan ni Jasper. Sa makatuwid, ang mga pagsisikap ni Echo ay walang kabuluhan. Wala pa lang siyang ideya tungkol dito. Si Wendy ang unang bumato sa kanya. Wendy stared frostily at Echo and said, I don't see what's so good about short sunrisers like you, at hindi rin ako interesadong makipag-usap sa isa sa inyo. Ang iyong hitsura ay naiinis sa akin, ngayon mangyaring umalis sa aking landas. Nagbago ang ekspresyon ni Echo.
Sa pagkakaroon ng sapat kay Jasper, kinailangan na ngayon ni Echo na magtiis ng sambat ng isang babaeng Summer habang nakaturo sa kanya ang daliri nito. Agad na nawala ang saya mula sa pagpapahiya kay Jasper at si Echo ay umungol kay Yona sa kahihiyan. Yona, turuan mo itong Summer B***H ng lakas ng mga lalaking sunrise. Sumigaw si Yona ng kanyang pagsang-ayon at naglakad palapit kay Wendy na may kaawa-awang nangiti habang umuungol. You summer women were nothing more than venting tools for US sunrise men decades ago. Ituturo ko sa iyo ngayon na ang mga maharlikang sunriser ay hindi mga taong may insulto mo. Nang matapos siyang magsalita, inabot ni Yona si Wendy para lang sa isang kamay na humawak sa balikat niya. Kasunod noon, isang malaking pagsabog ng enerhiya mula sa kamay na iyon ang kumalat sa kanyang braso kaya nawalan ng balanse si Yona. Pumikit ang itaas na bahagi ng katawan ng lalaki at bago pa man magbago ang kanyang takot na ekspresyon ay isang kamao ang bumasag sa kanyang mukha. Ang nakakapanghinang buto ng isang belang tulay ng ilong, na sinundan ng nakakaawang pag-iyak ni Yona, ay pumutok sa silid. Tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon at agad na hinawakan ni Yona ang mukha niya. Patuloy na tumulo ang dugo mula sa mga puwang sa pagitan ng kanyang mga daliri, na nag-iiwan ng mga batik ng dugo sa sahig. Ginalaw ni Jasper ang kamay niya at inabot si Wendy sa likod niya. Pagkatapos, tinignan niya ng masama si Yona at nabigla si Echo bago niya sinabing, mukhang ayaw niyong dalawa na umalis sa kumpanya ko nang magkahiwalay. Hindi inaasahan ni Echo na si Jasper, isang matagumpay at mayamang may-ari ng negosyo, ay magsisimulang pisikal na umatake sa mga tao. Sinaman niya ng tingin si Jasper at umungol, alam mo ba ang ginagawa mo? How dare you hit my subordinate? Tamaan. Ang pagpatay sa kanya ay magiging isang magaan na parusa kung isasaalang-alang ang sinabi at nais niyang gawin, malamig na wika ni Jasper. Naramdaman ni Echo ang pagtibok ng puso niya at tinuro niya si Jasper at sumigaw, so you're choose to go into full-out war with Soft Queen. Magbabayad ka ng hindi maisip na presyo. Fine, pupunta tayo sa gyera. Lumaban ako sa kinatatayuan ko ngayon gamit ang sarili kong dalawang kamay. Sa tingin mo ba napunta ako dito sa pagmamakaawa sa mga tao? Walang pag-aalinlang ang gumanti si Jasper, ang iyong kahabag-habag na kay abangan ay nangangahulugan ng aso si *T sa akin. Lalong namutla ang kutis ni Echo, ngunit nakilala rin niyang nasa teritoryo siya ni Jasper. Kaya naman, inabot niya ang kamay para sunggaban si Yona, na patuloy pa rin sa pag-ungol at dumudugo, at dumura ng kaawa-awa. Sige, kung ganoon. Maghintay ka lang. Lalapit ka sa akin para humingi ng awa sa lalong madaling panahon. Tumalikod na si Echo para umalis. Gayunpaman, sinalubong siya ng isang malakas at walang ekspresyong lalaki na nakatayo sa kanyang daan nang lumingon siya. Ang lalaki ay hindi bababa sa isang 80 sentimetro ang taas, at habang siya ay hindi kat-anji-tangi, ang katawan ng lalaki ay toned at bawat kurba ng kanyang katawan ay nagpapahiwatig ng pambihirang lakas. Sapat na ang presensya niya para ma-suffocate si Echo. Isa itong aura na nakita lang ni Echo sa mga tunay na nangungunang manlalaban noon sa Sunrise Land. Biglang tumibok ang puso ni Echo nang bumalik siya sa pag-ungol kay Jasper. Ano ang ibig sabihin nito? Ilipat mo ang aso mo. Kalmadong sagot ni Jasper, aalis ka nang hindi humihingi ng tawad. Napabuntong hininga si Echo, paumanhin. Ikaw ang nanakit sa kampan ko. Bakit kailangan kong humingi ng tawad? Gusto kong humingi ka ng paumanhin sa bawat pagbaba ni Summer sa silid, kasama ang aking kasintahan. Tumingin si Jasper ng may yelo habang sinasabi ng kanyang malakas na boses ang kanyang mga hinihingi. Para sa mga pang-iinsulto ninyong dalawa na sunrisers na nagpaputok sa summer descents in general, and my girlfriend in particular. Masyado na akong maawain sa pamamagitan lamang ng paghingi ng tawad, huwag mo akong pilitin na gawin ang isang bagay na hindi gustong makita ng sino man dito. Nag-igting ang ngipin ni Echo habang nag-aapoy sa galit ang titig na para bang gustong lumunin ng apoy si Jasper. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa mga taon mula nang makaharap siya ng ganoong kahihiyan. Bilang isang marangal na sunriser, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa humingi ng tawad sa mga taong mahihirap, hindi maunlad, at mababang Summerland. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang sitwasyon, alam ni Echo na hindi siya papayag ang umalis ngayon nang hindi humihingi ng tawad. Lubhang sumasalungat,
Pinalambot ni Echo ang kanyang tono. Look, Jasper, hindi mo na kailangang pilitin ang relasyon natin ng ganito. Maaari pa rin nating maayos ang mga bagay. Lahat tayo ay mga negosyante, pagkatapos ng lahat, at hindi katumbas ng halaga na magpatuloy sa digmaan dahil pareho tayong nagmamadali. Tungkol sa usapin ng pagiging shareholder ni Abilon, maaari nating pag-usapan iyon sa ibang pagkakataon. Kung hikayatin ko ang punong tanggapan, sigurado akong papayag si Mr. Sean na mamuhunan ka rin sa kanila. Makakakuha ka rin ng bahagi ng shares, okay. Sa kabila ng kanyang sinabi, si Echo ay panloob na minumura si Jasper na parang baliw. Gagawin niya ang lahat para mawala si Jasper sa sandaling umalis siya rito. Like hell was going to persuade Miles for Jasper's sake. Ngumiti si Jasper bilang reaksyon sa malambing na tono ni Echo. Ang ngiti ay tila nagpakalma sa kapaligiran. Nagpakawala rin ng hininga si Echo na pinipigilan niya. Magsasalita na sana siya nang biglang nawala ang ngiti ni Jasper at malamig na tinahol ng lalaki si Echo. Sabi ko humingi ka ng tawad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 976. Natigil ang paghinga ni Echo nang marinig ang hiling ni Jasper. Pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya ni Jasper na parang tanga. Why the F*** you smile if you're not planning to compromise? Naningkit ang gilid ng mata ni Echo habang matamang nakatitig kay Jasper. Lubhang ayaw niyang gawin ito. Personal na naniniwala si Echo na ang kanyang katayuan at kapangyarihan ay higit pa sa maaaring makamit ni Jasper. Walang paraan ang isang medyo mayaman na negosyanteng Summer ay maihahambing sa Softwin, isang internasyonal na bangko sa pamumuhunan. Naisip ni Echo na may kakayahan siyang crush si Jasper anumang oras. Gayunpaman, narito siya, nasa kumpanya pa rin ni Jasper habang ang lalaki ay kumilos na parang bastos at nagbabanta sa kanyang personal na kaligtasan. Dahil dito, naramdaman ni Echo ang lakas na umalis sa kanyang katawan. Sinusubukan mo ang pasensya ko. Malamig na tinignan ni Jasper si Echo. Kung nag-aatubili ka, wala kang iiwan sa akin kundi ang makakuha ng hustisya sa sarili kong paraan. Jul, turuan mo siya kung paano maging magalang. Natutunan ng mga ninuno ng Sunrise Land kung paano mag-self-sustain mula sa kanilang mga ninuno sa Summer, ngunit parang nakalimutan na nila ang konsepto ng sangkatauhan. Tuwang-tuwang kinilala ni Julian at kumilos para umatake. Matagal na niyang pinipigilan ang sarili. Mabilis na nag-react si Echo. Alam niyang sinadya ni Jasper ang sinabi nito lalo na't sinaktan na ng lalaki si Yona. Nang makitang wala ng puwang para sa negosasyon, itinikom ni Echo ang kanyang panga at pinaikit ang kanyang mga mata habang sumisigaw, okay. Hihingi ako ng tawad. Pasensya na. I was disrespectful, hindi ko dapat insultuhan o I discriminate ang Summerland, pasensya na po. Humihingi ako ng paumanhin sa aking pag-uugali. Ang mga salita ay tila naubos ang lahat ng lakas ni Echo, dahil hinihingal at pinagpapawisan ang lalaki nang matapos itong magsalita. Tiningnan niya si Jasper ng malamig at sama ng loob habang nagtatanong, masaya ka na ba? Walang pakialam na sinulyapan ni Jasper si Echo at pinatagilid ang katawan para makita ang figure ni Wendy. Ngayon, humingi ng tawad sa aking kasintahan. Gulat na gulat si Wendy habang nag-aalalang nakatingin kay Jasper. Nalaman na ni Wendy kung sino ang dalawang Sunriser na ito sa kanyang harapan dahil sa pag-uusap na kanilang pinagsaluhan. Hindi niya alam ang buong kwento, pero at least, alam niya na sila ang mga senior executives ni Softwin. Nag-aalala si Wendy na imposibleng maging maayos ang sitwasyon kung masaktan ng husto ni Jasper ang dalawang ito. Gayunpaman, bahagyang tumango si Jasper. Kaya naman, agad na tumigil si Wendy sa sobrang pag-iisip para suportahan ang desisyon ni Jasper. Higit pa rito, kung mayroon man, ang nag-iisang katotohanan na patuloy na tinutukoy ni Jasper si Wendy bilang kanyang kasintahan ay sapat na upang punan si Wendy ng kagalakan sa gitna ng kasalukuyang kaguluhan. Nababaliw na si Echo. Tapos ka na ba, Jasper? Natutuwa ka ba sa pagpapahiya sa akin? Walang pakialam na nagsalita si Jasper, sinasadyang ipahiya ka. Ikaw ang unang naging impolite sa girlfriend ko. Paano ko hinihingi na humingi ka ng tawad sa kahihiyan mo? Kung gayon, ano ang dahilan ng iyong mga naunang aksyon? Naikuyom ni Echo ang kanyang panga at naramdaman niya ang pinipigilang galit na sisabog na sa loob niya.
Ang kultura ng machismo ay lubos na laganap sa Sunrise Land, at ang mga lalaki ay karaniwang itinuturing na mas mataas kaysa sa mga babae doon. Kaya naman, hindi matanggap ni Echo ang katotohanan na kailangan niyang humingi ng tawad sa isang babae, lalo na sa isang may lahing Summer. Ayaw mo, Julian. Dahil sa mga sinabi ni Jasper, mas lalo pang pinababa ni Echo ang kanyang bottom line. Nanatili ang katotohanan na hanggang sa mapilitan ang mga tao sa isang partikular na punto, hindi nila malalaman kung saan ang kanilang mga limitasyon. Kunin halimbawa si Echo sa sandaling iyon. Bago dumating sa Norritos City, naniniwala si Echo na ang pakikipag-usap sa isang summer descent na maayos na ang pinakamagandang regalo na maibibigay niya sa kanila. Ang paghingi ng tawad sa kanila ay talagang wala sa tanong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 997. Gayunpaman, heto siya, nakipagkompromiso. Pasensya na, kasalanan ko ta, patawarin mo ako. Pumikit si Echo at yumoko kay Wendy na nakayuko. Josette, pinilit niyang humingi ng tawad. Sina Wendy at Jasper ay nagbahagi ng isang hitsura, ang duo ay nagbabahagi na ng perpektong pinagsama-samang mga saloobin. Isang sulyap lang ang kailangan at agad na naintindihan ni Wendy ang gustong sabihin ni Jasper. Matipid na sagot ni Wendy, wala akong nararamdaman kahit kay titing na sinseridad sa mga salita mo. Ulit-ulit, ito ay ang tunog ng Echo grounding kanyang molars. Malambing ang boses ni Wendy, ngunit naisip ni Echo na parang isang steel scraper ito habang tumatagos sa kanyang tenga. Baka gusto mong magmadali bago mawalan ng masyadong maraming dugo ang kasamahan mo doon at makomak, walang pakialam na wika ni Jasper. Naikuyom ni Echo ang kanyang panga at lalong pinigilan ang kanyang galit. Minsan na nga siyang napahiya, so what was one more time? Nang mapagpasyahan ito, muli siyang yumoko kay Wendy at nagsalita ng tame time, I'm sorry. Ngayon lang ako nagkamali at gusto kong humingi ng tawad sa iyo. With a soft harumph, hindi ito pinabulaanan ni Wendy at tahimik na tinanggap ang paghingi ng tawad. Umalis ka, malamig na wika ni Jasper. Dahil naturuan na siya ng leksyon, hindi naglakas loob si Echo na mag-iwan ng anumang masasakit na komento kung sakaling samantalahin ni Jasper ang pagkakataong ipagpatuloy ang pagpapahiya sa kanya. Hindi pinansin ni Echo ang nag-aalab na puot sa loob niya. Hindi na lumingon si Echo habang papalabas siya ng opisina kasama si Yano. Lumalambot ang mga ungol ng huli nang umalis sila sa lugar. May nakamamatay na ekspresyon sa mukha, kinaladkad ni Echo si Yano patungo sa exit ng South Face River Tower. Tumangala siya sa sahig ng opisina ni Jasper. Tanging nakita ko ang tila malabong figure ni Jasper na nakatingin sa kanya. Idiot, maghintay ka lang. I swear maghihiganti ako sa kahihiyang ito hanggat nabubuhay pa ako. Damn you. F***ing some descents. Sigaw ni Echo kay Jasper sa itaas at tuluyang nailabas ang galit na kanina pa niya binubot. Gayunpaman, masyadong mataas si Jasper upang marinig ang kanyang sinasabi. Sa halip, ang pangungusap na ito ay umabot sa pandinig ni Henry, na naghahanap kay Jasper upang pumatay ng oras. Kakababa pa lang ni Henry ng sasakyan at tumitingin sa paligid ng tower para maghanap ng kahit sinong magagandang babae. With amused chuckle, humakbang si Henry at hinampas ang likod ng ulo ni Echo. Moverf ***Sacker, anong kalokohan ang ibinubulalas mo dito? Ano ang mali sa summer descents? May lahing Summer ang tatay mo. Hindi inaasahan ni Echo ang biglaang pag-atake mula sa likuran at muntik na siyang masuray-suray at matamba paarap. Hinawakan niya ang masakit na likod ng kanyang ulo at umungol kay Henry, kilala mo ba kung sino ako? How dare you hit me? Nataranta. Nagsalita si Echo sa Sunwish. Isang sunriser. Natigilan si Henry. Holy she ***T, no wonder ang pandak mo. I have no f********ing idea what you are talking about but I'm pretty sure pinapagalitan mo ako. Hindi na kailangan niyang masterlo ng dahilan para tamaan ang mga tao, ang kailangan lang niyang gawin ay kumbansihin ang sarili. Kaya naman nang maramdaman ni Henry na sinisiraan siya ng sunriser na ito, sinundan pa niya ng 3 ang kanyang naunang sampal sa pisngi ni Echo. Namumula at nabugbog ang mukha ng lalaki nang matapos si Henry. Pagkatapos ay niluwa ni Henry ang walang kulay na mukha ni Echo ng marahas bago ito tinuro at nagsalita, You better respect summer descents when you are outside next time.
Kayong mga Sunriser ay mga unggoy pa rin sa inyong isla noong tayo ay naging mga hari at nananakop ng mga lupain. Dahil doon, casual na lumayo si Young Master Lo. Iniwan niya si Echo na galit na galit. Kayong lahat, maghintay lang kayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 978. Nakulong sa pag-uusap sina Jasper at Wendy nang call na dumating si Henry sa itaas. Kanina lang ba tayo masyadong nagmamadali, Jasp? Ngayong sila na lang, hindi napigilan ni Wendy na sabihin ang kanyang mga alalahanin. Sila ay bahagi ng Softwind, pagkatapos ng lahat. Ngumiti si Jasper. Ayos lang. Ang aming tunay na salungatan sa Softwind ay tungkol sa mga pagbabahagi ni Abilon. Alinman sa sumusuko tayo, sumuko sila, o nagiging kaaway tayo. Nakuha lang ng dalawa ang nararapat sa kanila. Ito ang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Hindi banggitin na ang pangunahing salungatan sa pagitan namin ni Softwind ay hindi malulutas kahit na tretuhin namin ng maayos ang dalawang iyon at pinaalis sila ng magalang. Bumantong hininga si Wendy at sumagot, lahat naman ay nagsisikap na magnegosyo. Bakit hindi tayo magkakasundo? Oo naman, ang mga maliliit na negosyo ay maaari pa ring maging mabait sa isa't isa, ngunit hindi ito pareho kapag ang iyong negosyo ay umabot sa isang tiyak na laki. Napakaraming mapagkukunan at gusto ng lahat ng mas malaking piraso ng pie para sa kanilang sarili. Paano tayo magkakasundo? Pag-aaliw ni Jasper. Sa sandaling iyon, buong pagmamalaking pumasok si Henry sa silid. King Hell, may nakilala akong Sunriser sa siwang sa ibaba. He kept spouting T, so I bebbed him up. Agad na pagmamayabang ni Henry sabay pasok sa pinto. Nakita ko, sabi ni Jasper sa kanya, medyo ang mga sampal na ibinigay mo sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Henry at nagtanong, hindi naman siguro nang galing ang dalawa dito, di ba? Relax, kaaway sila, hindi kaibigan. Sandaling ikinwento ni Jasper ang sitwasyon. Nagningning ang mga mata ni Henry habang nakatingin kay Jasper at sinabing, not bad. Ang iyong mga kalaban ay nagiging mas kakilakilabot. Kasali ka pa sa mas matataas na ranggo ni Softwind. Yung Echo Welch o ano, hindi ko pa nakilala ang lalaki pero narinig ko na siya. Paano mo siya nakilala? Napabuntong hininga si Jasper. Oy, sinabi ko lang sa'yo na hindi ko pa siya nakikilala. Ngayon ko lang narinig ang pangalan niya. May maiinom ka ba? Gusto ko ng malamig, nauuhaw ako. Teka, ano ba yung gulat na mukha na yan? Sa tingin mo hindi ako qualified na makilala ang mga taong ganyan, di ba? Sigaw ni Henry sa galit na tono. Tawa ng tawa si Jasper habang naglalabas ng bote ng Coca-Cola sa refrigerator sa opisina para kay Henry. Sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo tungkol sa kanya. Alam mo na ang kanyang trabaho, ngunit siya rin ang tagapagmana ng pinalawak na pamilya ng Trider Financial Group sa Sunrise Land. Paliwanag ni Henry pagkatapos na pilipitin ang bote ng Coca-Cola na bukas at uminom ng malaking lagok. Akala ko ba Welch ang apelyido niya? Tanong ni Jasper na nakakunot ang noo. Hindi niya inaasahan na may kaugnayan si Echo sa isa sa apat na pangunahing conglomerates ng Sunrise Land, ang Trider Financial Group. Ito ay hindi magandang balita. Okay, kaya ang mga pamilya ng apat na pangunahing conglomerates ng Sunrise Land, Trider, Triton, Sumitomo, at Mizuha, ay nasa loob ng maraming siglo. Ang kanilang mga relasyon sa pamilya ay kakaiba at komplikado, kaya walang kakaiba sa mga pinalawak na miyembro ng pamilya na may iba't ibang apelyido. Mas marami ang partnership ni Caden kay Sunrise Land, kaya mas kilala niya sila kaysa sa akin. Gayunpaman, narinig ko siyang nagsalita tungkol sa kung paano naging bahagi ang suporta ng pamilya Trider sa pagpapalagay ni Echo bilang panguluhan ng Softwind Investment sa murang edad. Hinawakan ni Henry ang bote ng Coca-Cola sa kanyang mga kamay at pinag-cross ang kanyang mga paa. Nakangiting crescent-eyed, tinanong niya si Jasper, na malungkot ang mukha, anong nangyari? Worst come to worst, I can always have my dad come out and put in a word for you. Kahit na mula sa extended family ni Trider, paano kung matamaan mo siya? Iginagalang pa rin nila ang aking ama. Now that I think about it, magkakilala na sina Lolo at Trider's foster. Pagkatapos ay may nangyari at naging maasim ang kanilang relasyon. Pero ilang dekada na ang nakalipas, kaya wala nang nagmamalasakit dito.
Pinandilatan ni Jasper si Henry at nagsalita, mukha ba akong ganoong klaseng tao? Iniisip ko lang kung paano magpaplano si Echo na maghiganti mamaya. Sino ang nagmamalasakit? Di ba sabi mo nag-away kayo dahil sa isang kumpanya? Kung iyon ang kaso, kung gayon ang anumang gagawin nila ay alinman sa pag-atake sa iyo o upang subukang mapagtagumpayan ang kumpanyang iyon. Stop thinking so much and just act, tuwang-tuwang sagot ni Henry. Bahagyang kumunat ang noo ni Jasper habang iniisip iyon. Habang si Henry ay hindi mapagkakatiwalaan sa halos lahat ng oras, napagtanto ni Jasper na ang mungkahi ng lalaki ay ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos sa ngayon. Ano man ang ginawa ni Softwin o Echo, hindi ito lalayo sa pangunahing layunin na umatake sa JW at sinusubukang pilitin sila ni Abilon. Kung ganoon nga ang kaso, wala nang saysay ang labis na pag-iisip. Tulungan mo akong makipag-ugnayan kina Wayne at Jose. Papakainin ko sila sa hapon, lumingon si Jasper para sabihin kay Wendy. Tumanggaw si Wendy at lumabas ng kwarto. Bakit mo ako pinuntahan ngayon? Tanong ni Jasper. Napabuntong hininga si Henry ngunit nanatiling tahimik. Anong meron? Naguguluhang tumingin si Jasper. Naintriga siya nang makita niya ang nahihiyang ekspresyon sa pinkish cheeks ni Henry. Hindi ko alam na may mga bagay na ikinahihiya ni Young Master Lo. Napabuntong hininga si Henry sa takot nang marinig ang pang-aasar sa kanya ni Jasper, pwede bang medyo seryoso ka dito? Kanina ko pa iniisip at ikaw lang ang makakatulong sa akin. Napukaw ang curiosity ni Jasper nang tumingin kay Henry at nagtanong, go on, then. Ano ito? Napakamot ng ulo si Henry. Pagkatapos, parang may bigla siyang napagdesisyonan, mabangis niyang sinabi kay Jasper, kailangan mo munang ipangako sa akin na hindi mo ako kukutsain dahil dito. At hindi mo ito maaaring itago sa akin o sabihin kahit kanino. Kasama ang tatay ko at si Ana. Malumanay na sagot ni Jasper, okay, I got it. Ngayon sasabihin mo ba sa akin o hindi? Binuksan ni Jasper ang isang bote ng Coca-Cola para sa kanyang sarili at uminom ng ilang lagok. Nahihiyang napakamot si Henry sa kanyang pisngi at nagpaliwanag, binitawan ang lahat ng kanyang inhibitions, F*** lang, kung walang nangyari, may nililigawan ako. Puff, sinabuyan ni Jasper ng Coca-Cola ang buong mukha ni Henry. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 999. Balang araw, magiging sikat na reyna ng diving ang asawa ni Henry. Ito ay isang bagay na alam ng lahat sa bansa. Gayunpaman, hindi sigurado si Jasper kung ang babaeng ito na si Henry ay tila nag-aatubili at nahihiyang pag-usapan ngayon ay ang parehong reyna ng diving sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ng lahat, kahit na nawala sa alaala ni Jasper ang kanyang nakaraang buhay, ang mga status ni na Jasper at Henry ay milya-milya ang agwat, at alam lang niya kung ano ang isinulat ng mga artikulo ng tsismis. Walang ideya si Jasper kung may naging kasintahan si Henry bago ang reyna ng diving. Sa pamamagitan ng girlfriends, seryosong relasyon ang tinutukoy ni Jasper. Kung tungkol kay Jasper at Henry, ang mga babaeng nakasama ni Henry noon ay walang iba kundi ang sex buddies. Gayunpaman, mula sa paraan ng pagkilos ni Henry ngayon, napagtanto ni Jasper na si Henry ay tunay na nahulog sa babaeng ito. Agad na naramdaman ni Jasper ang pananakit ng ulo. Nilinaw ni Zachary na ang mga bata mula sa mayayamang pamilya tulad ni Henry ay nakatakdang magmana ng negosyo ng pamilya, ibig sabihin, ang pamilya ng Lo ay may malaking bahagi sa kasal ni Henry. Ang lalaking pinag-uusapan ay walang anumang partikular na opinyon tungkol dito noon. Gayunpaman, ito ay higit sa lahat dahil wala pa siyang nahahanap na sinuman. Iba na ang kwento noon. Hindi talaga alam ni Jasper kung paano napunta si Henry sa Queen of Diving sa kanyang nakaraang buhay, ngunit kilala siya sa industriya ng palakasan, kung saan ang pamilya Lo ay nagkataon na nalipat ang kanilang pagtuon at nagsimulang mamuhunan ng higit pa. Sa makatuwid, ang kanilang pagkuha magkasama ay hindi ganap na hindi naudyukan. Ganun pa man, naintriga si Jasper sa babaeng ito na bumihag sa puso ni Henry. Anong pangalan niya? Nasaan siya? May pictures ka ba? Sa tatlong sunod-sunod na tanong ni Jasper ay nakaramdam ng hiya si Young Master Lo. Maaari bang huwag kang magchismis gaya ng mga paparazzi? Iritadong tanong ni Henry. Sure, hindi ko natatanungin. Ikaw na mismo ang bahala dito,
Pangako hindi na ako magtatanong, walang pakialam na wika ni Jasper. Pinigil ni Henry ang pagkapahiya at hindi pinansin ang Coca-Cola sa kanyang mukha nang marinig niya si Jasper. Mabilis siyang tumabi at sinabing, hindi ako makapagdesisyon sa sarili ko. Kailangan ko pa rin ang tulong mo. Humalaklak si Jasper at sumagot, kung ganoon, bakit ka nagrereklamo tungkol sa pagtatanong ko ng mga ito? I've got to at least know the specifics of this girl if I'm to advise you, right? Paano pa kita matutulungan? Tulungan mo akong magplano. Alam mo naman kung gaano ako kahirap makipag-date, diba? Considering my identity and status, I have got to at least confirm na hindi lang siya kasama dahil sa pamilya ko, Henry stated genuinely. Not bad, napag-isipan mo talaga ito, papuri ni Jasper. Ang pangalan niya ay Jill Cobb. Kasama siya sa National Diving Team. Nanlaki ang mga mata ni Jasper nang marinig niya si Henry. Hindi niya maiwasang mamangha sa mga gawin ng tadhana. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nakilala pa rin ni Henry ang reyna ng diving sa buhay na ito. Ito ay isang magandang bagay. Ang kanilang matagumpay na relasyon sa nakaraang buhay ni Jasper ay nangangahulugan na si Henry ay mas malamang na masira ang kanyang puso ngayon. Anong meron sa ekspresyon na yan? First grade diver siya, hindi prostitute, okay. Depensa ni Henry sa sama ng loob. Ngumiti si Jasper. Hindi naman sa ganun, masyado lang akong curious. Paano ka nahuhulog sa isang tao sa diving team? Akala ko ba naging Norritos City ka sa lahat ng ito? Dapat malayo ang National Diving Team sa Swallow Capital, hindi ba? Kagagaling lang niya sa isang kompetisyon sa Australia, at nagtuturo siya ngayon para sa Southeast Province Diving Team. Mukhang nahihiya si Henry. It was by pure chance na nagkita kami, at ilang beses pa lang kami nagkita. Hindi ko talaga masabi kung bakit, pero I like her a lot. Hayaan na natin siyang hanapin, udyok ni Jasper. Dapat ba? She might be busy. Nakasulat sa buong mukha niya ang pagnanais ni Henry na gawin ito, ngunit mukhang nag-aalangan din ang lalaki. Nakaramdam ng emosyon si Jasper sa inasal ni Henry. Maging ang walang takot na young master-law ay maaaring maging sensitibo. Well, hindi natin malalaman unless hahanapin natin siya. Tara, sabay na tayo. Tutulungan kitang tingnan at tingnan kung tama ba siya para sa iyo o hindi. Tumayo si Jasper at kinaladkad si Henry palabas ng opisina. Gayunpaman, hinanap niya si Wendy bago sila umalis. Lalabas ako saglit. Ipagpaliban ang pagpupulong kina Wayne at Jose hanggang mamayang gabi ako na lang ang bibili ng hapunan nila. Pagkatapos ay iniwan ni Jasper ang isang nalilitong Wendy na nakatayo roon habang hila-hila niya palabas ang isang namumulang Henry na parang tinutubuan na bata. Anong ginagawa ng dalawang iyon? Natarante si Wendy. Ang Southeast Province Diving Team ay nagsasanay sa Provincial Sports Center. Ito ay isang maikling distansya mula sa South Face River, at inabot ng wala pang 20 minuto sa pamamagitan ng kotse. Biglang kinilabutan si Henry nang hilahin siya ni Jasper papunta sa entrance ng diving center. F*** baka hindi na lang tayo pumasok doon. Kakakilala pa lang namin, so it is really inappropriate, sabi ni Henry habang lumalaban kay Jasper at hindi na siya pinapasok sa loob. Don't tell me hindi mo pa kinukumpirma ang relasyon mo sa kanya, hingal na sabi ni Jasper. Confirm ano? Sinubukan ni Henry na itago ang kanyang pagkakasala at kahihiyan sa pamamagitan ng pagkilos ng matigas. 2 beses pa lang kaming nagkita at wala pang 10 pangungusap ang palitan namin. Ano ang dapat kong kumpirmahin? Hindi ba't sinabi mo sa akin na ang kailangan mo lang gawin ay gumamit ng pera at mga mamahaling bagay upang mapatulog ang mga babae? Biro ni Jasper. F***, paano iyon pareho? Tinitigan ng masama ni Henry si Jasper at nagsalita, "You better not blow my cover." Sinabi ko sa kanya na isa akong guro sa high school. Anong teacher? With the way you act, she's got to be crazy to believe that you're a teacher, napuno ng saya si Jasper. F*** ka. Hindi na kita kakausapin kung pinagtatawanan mo pa ako. Galit na ungol ni Henry. Sige, titigil na ako. Halika. Titingnan lang natin. Walang ibig sabihin, sagot ni Jasper, hindi pinansin kung paanong nag-aalangan at ayaw pa rin si Henry habang tinutulak ang mga pinto at pumasok sa pasilidad. Hi,
Pwede ko bang itanong kung nasaan si Jill? Pinigilan ni Jasper ang isang babaeng maninisid na pupunta sana sa practice at nagtanong. Ang babaeng diver ay kakaibang tumingin kay Jasper bago ito tumuro sa isa pang gusali at nagsalita, umiinom ng kape sa lounge kasama si Mr. Kain. Salamat. Nagpasalamat si Jasper at saka kinaladkad si Henry. Dumating sila sa kabilang gusali at napagtanto na ang mga pangalawang gusaling ito ay pawang mga opisina. Karamihan sa kanila ay inookupahan ng mga maayos na negosyo maliban sa mga inookupahan ng sports center at sports team, na may ilang mga exception lamang. Nagkaroon ng opisina para sa manager ng isang training team, na isang externally sourced na pribadong kumpanya. Pinangasiwaan ng manager ang mga sourcing investor para ay sponsor ang sports team. Nakarating sila sa lounge at kakatok na sana si Jasper sa pinto nang may narinig siyang sumigaw sa loob. Jill Cobb. Huwag kang maglakas loob na isipin na ikaw ay ilang she** ngayon dahil lamang sa nakapasok ka sa pambansang koponan at nanalo ka ng ilang mga medalya. Huwag mong kalimutan na ako ang nagdala sa iyo sa kinaroroonan mo ngayon. Paano kung mayroon kang ilang magagandang record? Wala ka pa rin kung wala ako. Ang ginawa ko lang ay humiling ng maliit at hindi mo man lang matupad. Nagiging matapang ka ngayon ha. Sa tingin mo ay hindi mo ako igalang ngayon, ha? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1000. Nagdilim ang ekspresyon ni Henry nang marinig ang marahas na pagsaway at itinaas niya ang kanyang braso para pumasok sa silid. Anong ginagawa mo? Agad namang hinayla ni Jasper pabalik si Henry. Ano pa ba? Papasok ako para suntukin ang F***Sacker na nagpagalit kay Jill, sagot ni Henry. Hindi mo siya matutulungan kung papasok ka ngayon. Kung mayroon man, magdudulot ka pa ng gulo sa kanya. Gusto mo magustuhan kanya diba? Pagkatapos ay huminahon ka para maintindihan natin ang nangyayari, sabi ni Jasper kay Henry. Walang ibang pagpipilian si Henry kundi ang itabi ang sama ng loob na naramdaman niya habang nakatayo sa may pintuan at nakikinig kasama si Jasper sa katahimikan. Maya-maya lang ay narinig ang boses ng isang dalaga mula sa loob ng lounge. Mr. Kain, masyado kang nagtatanong sa akin. Saan ko kayo tutulungang maghanap ng 2 milyong summer dollar na sponsor? Galit na galit si Jill. Umirap si Mr. Kain at sinabing, maraming paraan, depende lang ito kung taos-puso kang handang tumulong sa akin o hindi. Sige, Mr. Kain, paano natin makukuha ang isang sponsor para sa 2 milyong summer dollars? Tanong ni Jill. Haha, oh, Jill, ang tono ni Mr. Kain ay nagbago sa isang bagay na mas amorous at walang kabuluhan. Pagdating sa international diving, ikaw ang pinakabatang atleta at ang may pinakamagandang resulta. Ang maganda pa, ikaw din ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Maraming malalaking may-ari ng negosyo na interesado sa iyo. Sabihin ang may-ari ng Byron Group ng Norris City, Byron Woolery, halimbawa. Interesado siya sa iyo. Nangako siya na basta handa kang kumain ng hapunan kasama siya at magpalipas ng gabi, pagkatapos ay sponsor niya kami kaagad ng 500,000. Simple lang diba? Sa iyong katanyagan, ang kailangan lang nating gawin ay maghanap ng 3 pang may-ari tulad ni Byron at magkakaroon tayo ng 2 milyon. Walang posibleng mas madali sa mundo. Malapit nang mag-alab si Henry sa galit sa labas ng lounge matapos niyang marinig ang mungkahi ni Mr. Kain. Kumbaga 500,000 lang ang halaga ng babaeng nahulog ko. At kailangan niyang matulog kasama ang 4 na lalaki para sa sponsor na 2 milyon. Nang mga sandaling iyon, narinig ang boses ni Jill mula sa loob ng silid. Mr. Kain, hindi ako makapaniwala kung gaano ka karumal-dumal. Ang tono ni Jill ay puno ng pagkabigla, galit, at pagkabigo. Oo, ikaw ang nagdala sa akin kung nasaan ako ngayon. Pero sino ka para humiling ng mga ganyan sa akin para lang sa mga sponsor? Alam mo kung anong klase akong tao. Maaari ko ring patayin ang aking sarili kung kailangan kong gawin ang mga bagay na ito. Ang mga salita ni Jill ay ikinagalit ni Mr. Kain, at ang lalaki ay gumanti ng galit, kaya mamatay ka, kung gayon. Wala ka bang pag-unawa sa industriya? Walang kakaiba dito, ikaw lang ang kumikilos na parang snowflake dito. Para kanino ka napakalinis at inosente? Paano ko aalagaan kayong mga atleta na walang sponsor, ha?
Sa kabilang panig ng pinto, nakita ni Jasper kung paanong si Henry ay puno ng pagnanasang pumasok at mabilis siyang pinigilan. King Hell, ang babaeng gusto ko ay magpapalit ng trabaho para magtrabaho sa public relations kung hindi ako papasok. Ungol ni Henry. Sinabi mo sa kanya na isa kang high school teacher. Sabihin mong pumasok ka ngayon at bugbugin ang manager niya, tapos ano? Sinasabi mo sa akin na ang isang guro sa high school ay may lakas ng loob na gawin iyon. O sasabihin mo sa kanya na nagsinungaling ka at ikaw lang talaga ang nag-iisang anak ng pamilya Lo. Matigas na sabi ni Jasper kay Henry. Natigilan ang galit na ekspresyon sa mukha ni Henry, at ilang sandali pa, nagtanong siya, so ano ang nasa isip mo? Ipaubaya mo ito sa akin, at subukang huwag ipakita ang iyong sarili sa ngayon. Mahigpit na pagpapatuloy ni Jasper, dahil gumawa ka ng alyas sa simula pa lang, huwag mong ilantad ang iyong sarili hanggang sa tamang sandali at baka magkamali ka. Kapag nangyari iyon, tuluyan na siyang titigil sa pakikipag-usap sa iyo at mawawala ang lahat sa iyo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1001. Kumuyam ang panga ni Henry at nagsalita, "Fine, susundin namin ang plano mo. Ngunit gusto kong bigyan ang King manager na ito ng isang piraso ng aking isip." Huwag kang mag-alala. Tinapik ni Jasper ang balikat ni Henry at itinaas ang kamay para itulak ang pinto ng lounge. Ang biglaang pagpasok niya ay naputol ang pagtatalo ni Mr. Cain at Jill. Sabay na tumingin sa kanya ang dalawa. Sinalubong ni Jasper ang tingin ni Jill. Si Jasper ay hindi estranghero kay Jill, syempre. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita siya ni Jasper ng personal. Kung ikukumpara sa mature at experience na si Jill na nakita niya sa media sa past life niya, mukhang refreshing at bata pa ang nauna sa kanya. Katamtaman ang kanyang mga katangian, ngunit naglabas siya ng aura na hindi makikita sa mga ordinaryong babae. Marahil ang kakaibang kumpiyansa at pagiging mahinahon ni Jill ay may kinalaman sa kanyang matagal ng relasyon sa sports, gayon din sa kanyang kakayahang mapanatili ang kanyang titulo bilang kampyon ng women's diving sa loob ng maraming taon. Ang katangiang ito niya ay maaaring ang dahilan kung bakit nahulog si Henry sa kanya noong una. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga kaibigan ni Henry sa sex ay may mga hitsura at figure na higit na mas mahusay kaysa kay Jill. Ganun pa man, pinakasalan ni Henry si Jill, hindi ang mga magaganda at nakakaakit na babae. "Sino ka?" Nakasimangot na pinutol ni Mr. Cain ang iniisip ni Jasper. "Kaibigan ako ni Jill." Tiningnan ni Jasper si Jill para sabihing huwag siyang ilantad bago siya sumagot ng mahinahon kay Mr. Cain. Kumunat ang noo ni Mr. Cain at nagdududang tumingin kay Jill. Si Jill ay nasa Swallow Capital kasama ang national diving team sa buong panahon. Wala siyang alam na kaibigan niya sa Norris City. Hindi alam ni Jill kung ano ang intensyon ni Jasper, ngunit ang presensya nito ay nagpakalma man lang sa tensyon sa pagitan nila ni Mr. Cain. Sa makatuwid, sinabi niya kay Mr. Cain, "Kaibigan ko siya." Umirap si Mr. Cain at sumagot, "May importante kaming pag-uusapan dito ni Jill. Wala siyang panahon sa kalokohan sa mga random na tao tulad mo." Ngumiti si Jasper at sumagot, "Pero hindi ako basta-basta. Narinig kong sinabi mong kailangan mo ng sponsor para sa $2 milyong, Mr. Cain." Tumawa si Mr. Cain at tinuro si Jasper, "Tignan mo yung pananamit mo. Sigurado akong mas mababa sa $200 ang halaga ng iyong buong outfit. Paano ako maniniwala na kaya mo kaming ay sponsor ng ganoon kalaki?" "Kaya ko." Binigyan ni Jasper ng kumpirmasyon si Mr. Cain. Bagamat ang kayamanan ni Jasper ay hindi pa kayang karibal sa isang bansa, ito ay tiyak na makakalaban sa isang lungsod. Ang mga tao sa network ni Jasper ay lubos na kakilakilabot, at siya mismo ay naging mas sophisticado kaysa dati. Bulong ni Mr. Cain sa loob ng marinig ang tiyak na sagot ni Jasper. "Hindi naman, maliban kung nakilala ko ang isang mababang profile na mayamang tao na may pagkahilig sa pagiging mahina para mahuli ang mga tao nang hindi nakabantay." Dahil doon ay bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Mr. Cain. "Oh, kung magagawa mong i-sponsor ang halagang iyon, ang aking mga pintuan ay palaging bukas para sa iyo." "Ang iyong mga pintuan ay palaging bukas sa akin." "Para saan?"
Pumili ba ako ng ilang babae mula sa iyong pangkat ng pagsasanay upang makakain at matutulog, Mr. Kain? Kung ganoon, sobra-sobra na ang 2 milyon. I can have a few celebrities for that price, mahinahong wika ni Jasper. Namula si Mr. Kain nang marinig niya ito, at nagalit ang lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1002. Madilim na tumingin kay Jasper si Mr. Kain at umungol, ano ang ipinahihiwatig mo dito? Sigurado akong naiintindihan mo ang ipinahihiwatig ko, Mr. Kain. Bilang isang manager, ikaw ay dapat na parehong nakatatanda at tirahan para sa iyong mga atleta. Dapat mong gawin ang lahat ng iyong makakaya upang magbigay ng isang ligtas na kapaligiran sa pagsasanay, ngunit ano ang ginagawa mo ngayon, kumukuha? Tawagin ko ba kayong madam o bugaw? Ang mga salita ni Jasper ay pinipigilan ni Jill ang kanyang pagtawa sa gitna ng kanyang pagkabigla. Gayunpaman, agad niyang napagtanto kung gaano ito hindi nararapat at tinakpan niya ang kanyang bibig. Walang isip si Mr. Kain na alalahanin ang reaksyon ni Jill habang umaatungal siya kay Jasper sa kahihiyan. Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ka welcome dito, kaya mawala ka na. Kung hindi, tatawag ako ng security para itaboy ka. Habulin mo ako. Humalaklak si Jasper at mahinahong kinausap si Mr. Kain, sigurado akong maraming tao ang magiging interesado sa narinig ko ngayon. Halimbawa, si Secretary Lee ng Norritos City Government. Tumawa ng malakas si Mr. Kain at tinuro si Jasper na disdain, sino ka sa tingin mo? Na parang isang taong kasing halaga ni Secretary Lee ang magpapalipas ng oras sa iyo. Kung bibigyan niya man ako ng oras o hindi, dapat kong alalahanin. Ngunit handa ka bang kunin ang panganib na iyon, Mr. Kain? Dahil sa sinabi ni Jasper, dumilim ng husto ang ekspresyon ni Mr. Namilog ang mga mata niya habang nakatingin kay Jasper. Tila tinitimbang niya ang kanyang mga pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura ni Jasper ay masyadong biglaan at kakaiba, habang si Mr. Kain ay walang lead kung sino si Jasper. Kung tunay na kilala ng lalaki si Secretary Lee, kung gayon ang lahat ng sinabi at ginawa niya kanina ay sapat na para makulong siya sa loob ng kahit isang dekada. Nag-alinlangan si Mr. Kain. Anong gusto mo? Tanong ni Mr. Kain sa mahinang boses. Sinabi ko na sa iyo. Kaibigan ko si Jill, at athlete din siya sa national team. Keep your disgusting hands to yourself, mahinahong wika ni Jasper. Napamura si Mr. Kain at pinabulaanan, at dito ako nag-iisip kung ano ang gagawin mo. Sa totoo lang, nandito ka lang para maglaro ng knight in shining armor. Tingnan mo ang iyong sarili bago mo simulan ang pagtatangka na manalo sa mga babae, brat. Baka mag-iingat ako sa iyo kung tinatakot mo ako, pero kaya mo bang protektahan si Jill? Papatayin mo lang ang sarili mo. Si Jill ang personal na ni-request ni Mr. Byron Woolery mula sa Byron Group. Ipaglaban mo siya kung sa tingin mo ay kaya mo siya. Tumingin si Mr. Kain kay Jasper na disdain at dumura ng walang galang. Nagtaas ng kilay si Jasper. Narinig niya ang tungkol sa Byron Group, na isang malaking kumpanya sa Norritos City. Ang maituturing na isang grupo sa mga panahong iyon ay nagpahayag kung gaano kalakas ang kumpanyang ito. Hindi tulad ng 20 taon sa hinaharap, kung saan makikita ang mga conglomerates at grupo kahit saan. Sa oras na iyon, kahit sino ay maaaring magtipon ng ilang mga kumpanya ng Shell upang bumuo ng isang guwang na grupo. Narinig din ni Jasper ang tungkol kay Byron Woolery. Si Byron ay isa sa mga pangunahing katunggali ni Dawson para sa titulong pinakamayamang tao sa lalawigan bago na itatag ang JW Capital. Gayunpaman, si Byron ay medyo mababa ang profile, at ang lalaki ay may isang misteryosong nakaraan. Not to mention nakasali siya sa high-tech na industriya. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang hindi siya madaling harapin. Lalong naging pride si Mr. Kain sa pagsimangot ni Jasper. Natatakot ka ba ngayon? Kilala mo pa ba kung sino si Mr. Woolery? Hindi na niya kailangan gumawa ng kahit ano para makrush ka. Mawawala ako ngayon kung ako sayo. O tatawagan ko si Mr. Woolery at sasabihin ko sa kanya na ikaw ang nasa pagitan niya at ng babaeng gusto niya. Pag ganon, haha, patay ka na nang hindi mo alam. Kinilabutan si Jill nang marinig niya si Mr. Kain.
Hindi niya alam kung sino itong Mr. Guleri ng Byron Group, ngunit ang mapagmataas at walang takot na pag-uugali ni Mr. Cain ay nagsabi sa kanya na si Mr. Guleri ay isang taong hindi niya kayang masaktan. She looked at Jasper pleadingly, "Please, ilayo mo ako. Babalik ako sa Swallow Capital ngayon din." Hindi pa nagsasalita si Jasper nang pigilan siya ni Mr. Cain. As if naman maglakas loob siya. Wala siyang matatakbuhan. Mahuhukay ni Mr. Guleri ang kanyang buong ninuno at mapatay ang kanyang pamilya sa sandaling maglakas loob siyang ilabas ka sa pintuan ng provincial team. Lalong namutla ang kutis ni Jill. Estranghero sila ni Jasper. Bagamat hindi niya alam kung bakit siya tinulungan ni Jasper, tiyak na isusuko siya ng lalaki para iligtas ang sarili sa harap ng napakalakas na kalaban. So kailangan ko talagang makipagkita sa Mr. Guleri na iyon. Napakagatlabi si Jill. Nawala ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Kaya may ibububuli ka dahil may suporta ka ng ibang partido. Tumingin si Jasper kay Mr. Cain at nagtanong. Galit na galit si Mr. Anong sabi mo? Gusto mo na bang mamatay? Tumawa si Jasper at lumingon kay Jill. Tara, ihahatid na kita. Gusto kong makita kung kasing lakas ng sinasabi ni Mr. Cain ang Mr. Guleri na ito. Gulat na tiningnan ni Jill si Jasper at likas na sinabi, pero paano kung maghayganti sila sa iyo? Hindi pero, ngumiti si Jasper, may humiling sa akin na tumulong, kaya sumunod ka na lang sa akin. Pinutol ni Jill ang kanyang utak ngunit hindi makabuo ng sino mang kilala niya na maaaring humingi ng tulong kay Jasper. Kahit ganoon ay napakagatlabi siya at tumango. Misteryoso ang presensya ni Jasper, ngunit mas gugustuhin ni Jill na magtiwala kay Jasper kaysa manatili at mapipilitang makipagtalik sa isang taong hindi niya kilala. Galit na galit si Mr. Cain nang makita kung paano pa rin naglakas loob si Jasper na ilayo si Jill. Kinilabutan din siya. Hiniling ni Mr. Guleri si Jill, at nanumpa siya at nangakong dadalhin si Jill kay Mr. Guleri ngayong gabi. Mababaliw siya kung babalikan niya ang kanyang mga sinabi ngayon. Huwag kang gagalaw. Sigaw ni Mr. Cain. Hindi siya pinansin ni Jasper at pinababa si Jill. Nang makarating sila sa lobby sa ibaba, napagtanto ni Jasper na sarado ang mga pinto ng lobby at may ilang bodyguard na nakatingin sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper. Sa sandaling iyon, narinig nila ang mabilis na yabag ni Mr. Cain sa likuran nila. Ipinagmamalaki niyang iwinagayway ang kanyang telepono at sinabing, "Patay na kayong dalawa." Alam na ni Mr. Guleri ang tungkol dito at papunta na siya. Maghintay ka lang hanggang sa dumating siya parang patay ka na. Hahaha. Ang pagmamataas at saya ni Mr. Cain ay naputol ng isang itim na figure na sumugod at sinipa siya sa maliit ng kanyang likod. Sa nakakaawang sigaw, lumipad ng ilang metro si Mr. Stupid F***Sucker. Inayos ni Henry ang kanyang damit at marahas na saway. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1003. Muntik nang mabali ni Henry ang likod ni Mr. Cain sa sipa. Inilagay ang isang kamay sa kanyang ibabang likod, napahiga si Mr. Cain sa sahig at napaungol sa matinding paghihirap. Ang sipa ay halos magbuwis ng buhay ni Mr. Cain kung hindi pa siya naging atleta sa kanyang kabataan at sinanay ang kanyang katawan. Matapos mahabol ang hininga, nagalit si Mr. Cain at sinigawan niya si Henry. Sino ka sa tingin mo? How dare you hit me? Seguridad. Nasaan ang security? Mabilis na tumakbo ang ilang security guard ngunit hindi sila naglakas loob na gumalaw ng padalos-dalos nang makita ang mabangis na pagmumukha ni Henry. Sinong niloloko nila? Ang mga bantay dito ay mga normal na tao lamang na kumikita ng buwanang sweldo ng ilang daang bucks. Hindi nila kailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay sa isang taong mahirap gaya ni Henry. Hindi banggitin, ang reputasyon ni Mr. Cain sa sports center ay kakilakilabot at maraming tao ang may buto upang kunin sa kanya. Sa makatuwid, hindi lahat ng security guard ay nakadama ng pangangailangan na protektahan siya. Ang F***sick na sinisigaw mo. Galit na galit si Henry at akmang sisipain na naman siya nang bigla niyang maalala na nandoon pala si Jill. As far as she was concerned, isa raw siyang guro sa middle school. Ang isang guro sa mataas na paaralan ay dapat na maginoo at malambot ang pagsasalita. Hindi sila nataman ng iba ng walang pakundangan.
Ginulo ni Henry ang kanyang utak habang sinusubukang alalahanin ang aura at pattern ng pagsasalita ng kanyang mga guro. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo upang ngumiti ng maliwanag at hindi nakakapinsala kay Jill, na labis na nabigla. Hi, hello. Nagkita tayong muli. Malapit nang masuka si Jasper sa mahiyain at parang bata na ugali ni Henry. Maaaring makakuha ng Oscar ang lalaking ito sa kanyang pagganap. Bakit? Bakit ka nandito? Napabuntong hininga si Jill. Nasa lugar ako, kaya naisipan kong pumunta at hanapin ka. Napakamot ng ulo si Henry at nagsalita. Ngumiti si Jill ng pilit at sumagot, medyo may problema ako ngayon, umalis ka na, para sa iyong kapakanan. Sa kabila ng alam na niya ang sagot, nagkunwaring kamangmangan si Henry at nagtanong, anong problema? Makalipas ang isang segundo, nagpatuloy kaagad si Henry sa seryosong tono, magkaibigan tayo, di ba? Kaya paano ako aalis kapag may problema ka? Huwag kang mag-alala, tutulungan talaga kita. Hindi mo ako matutulungan dito. Napabuntong hininga si Jill at nagsalita. There's no way you can help me when you're just a normal high school teacher. Malapit nang ilantad ni Henry ang kanyang sarili at sabihin kay Jill na siya ang iyong master ng pinakakakilakilabot na pamilya ng Harbor City. Ang kanyang ama, ang kanyang magiging biyenan, ay si Zachary Lo, at ang kanyang lolo ay si Tom Lo. Hindi sila natakot sa ibang pamilya sa loob ng Summerland. Gayunpaman, ang mga kaisipang iyon ay lumabas bilang, pero handa pa rin akong harapin ito kasama ka. Umiling si Jasper at bumantong hininga. Nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang awkward na nakatayo doon. Habang si Jill naman ay natatarantang nakatingin kay Henry. At least, hindi na niya ito hinabol. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang komplikado. Nang makita kung paano abala sina Henry at Jill sa paglalandian sa kanyang harapan, umungal si Mr. Kain nang makatayo siya ng hirap na hirap matapos tulungan ng dalawang security guard. Maghintay ka lang. Sisiguraduhin kong pareho kayong mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan kapag nakarating na si Mr. Woolery. B*H and B** starred ka. Ngumisi si Kain kay Henry at tinuya, UF***** king like Jill, don't you? I might as well tell you then that Mr. Woolery already has his eyes on Jill. Mamamatay ka bago mo malaman dahil sa pagtatangkang nakawin ang kanyang babae. Kailangan mong panoorin habang inilalabas ni Mr. Woolery si Jill. Papahirapan kita ng dahan-dahan kapag nangyari yon. Magbabayad ka sa pagsipa mo sa akin, maghintay ka lang. Henry Lo. Halos walang araw na lumipas na hindi siya nakakasakit ng damdamin ng iba. Kaya naman, nang ituro ni Ginoong Kain si Henry at sumigaw, ang bawat salitang banibitawan niya ay pagsubok sa pasensya ng huli. Nakatalikod kay Jill, ang ekspresyon ni Henry ay napakasama. Ito ay isang aura na naipon niya mula sa pagiging pinakakakilakilabot na anak ng trust fund sa nakalipas na 20 taon. Ito ay walang awa at napakalakas, ngunit epektibo rin. Unti-unting napawi ang ngiti ni Mr. Maaaring walang sinabi si Henry dahil nandoon si Jill, ngunit sapat na ang ekspresyon niya para makahinga si Mr. Kain ng malamig na hininga. Naramdaman ni Mr. Kain ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng panganib at agad na huminto sa pagpukaw kay Henry. Whatever, mamamatay ang basura mo kapag dumating pa rin si Mr. Woolery. Nang maisip niya ito, biglang nakaramdam ng labis na kasiyahan si Mr. Kain at tumigil ang pananakit ng kanyang balakang. Kinuha ni Jasper ang eksena sa harap niya at inilabas ang kanyang telepono para magpadala ng mensahe kay Secretary Lee. Hindi alintana kung sino si Byron, itong si Mr. Kain ay lumabag na sa batas. Ang personal na pakikitungo sa mga taong ito ay madudumihan lamang ang mga kamay ni Jasper. Gayunpaman, si Secretary Lee ang perpektong tao para sa trabaho. Kasalukuyang iniuulat ni Kalihim Lee ang kanyang mga natuklasan sa tanggapan ng pamahalaang lungsod. Chief, so ito ang work arrangement namin for the time being. Ito ay higit sa lahat salamat sa pag-unlad ng South Face River na nagpalakas sa pagiging kilala ng Norritos City sa loob ng bansa. Ang Bureau ay nakakatanggap ng hindi mabilang na mga tawag mula sa iba pang mga kapatid na lungsod upang pumunta at bisitahin, nagsalita si Secretary Lee na may hindi maitagong kagalakan. Tumawa ng malakas ang municipal official at nagsalita. Maganda rin ang mood niya. Napakagaling.
Tunay na nakagawa ang lungsod ng Norites ng isang napakagandang proyekto. Kahit na ang mga nakatataas ay pinuri ito. Ibinalita rin nila ito sa pulong na dinaluhan ko kasama ang opisyal ng probinsya sa Swallow Capital. Ang opisyal ng probinsya at ako ay labis na ipinagmamalaki ng tawagin nila itong isang positibong halimbawa na dapat matutunan. Sisigat na sana si Secretary Lee nang mag-vibrate ang phone niya. Bahagya siyang kumunot ang noo. Bilang isang sekretarya, nakaset sa silent ang kanyang telepono kapag nagsusumbong siya sa hepe. Tanging mga espesyal na papasok na tawag at mensahe sa telepono ang makakarating. Nangangahulugan ito na ang anumang abiso na natanggap niya ay napakahalaga. Kaya naman, hindi siya nag-atubiling ilabas ang kanyang telepono sa harap ng opisyal ng munisipal ng lungsod ng Norites. Nang mabasa ang nilalaman, nagdilim ang ekspresyon ni Secretary Lee. Ano ito? Tanong ng municipal official ng Norites City. Tingnan mo ito, Chief. Inabot ni Secretary Lee ang kanyang telepono. Sinulyapan ng opisyal ng munisipyo ng Norites City ang screen at agad na tumigas ang kanyang ekspresyon. Kalokohan ito. Hinampas ng municipal official ng Norites City ang kanyang kamay sa kanyang desk at umungal, paano mangyayari ang mga ganitong bagay sa Norites City? I hold muna ang lahat, Secretary Lee. Tingnan mo na niresolba ang usaping ito. Ang mga taong ito ay nagiging matapang sa araw-araw. Gusto kong maimbestigahan ang bawat isa sa kanila. Mahigpit. Oo, Chief. Sasagutin ko kaagad. Mabilis na kinilala ni Secretary Lee ang utos, na naramdaman ang galit ng hepe. Kasabay nito, sobrang asar din si Byron habang nagmamadaling tumakbo patungo sa Provincial Sports Center. F***King hell. Huhulihin ko ang makulit na B***star na iyon at tuturuan ko siya ng leksyon. Si Jill dapat ang regalo ko kay Mr. Welch. Papatayin ko lahat ng humahadlang sa akin. Malungkot na bulong ni Byron sa sarili sa likurang upuan ng Benz. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1004. Maya-maya pa ay dumating na si Byron sa building sa tabi ng training center ng provincial team. Nag-aaway pa ang dalawang partido pagdating niya. Ang pagdating ni Byron ay katulad ng pagdating ng Mesias para kay Mr. Cain. Narito ka na sa wakas, Mr. Woolery. Mabilis na tumakbo si Mr. Cain para salubungin siya at tinuro si Jasper. Ito ang isa. I was just discussing with Jill about joining you for dinner tonight when this B***star interrupted us, Mr. Woolery. Sisigat din sana siya ng oo. Agad siyang pinabulaanan ni Jill, nagsisinungaling ka. Kahit kailan hindi ako pumayag sa pagpasok mo. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Cain at siniko niya, shut up. Wala ka sa posisyon para magsalita dito. Haha, may angas na ekspresyon sa mukha ni Byron. Nang hindi tumitingin kay Jill, lumapit siya kay Jasper at nagsalita ng masama, Byron Woolery ang pangalan ko. Parang hindi ka pamilyar, kaya ipaalala mo sa akin kung paano kita na-offend to the point na kailangan mong makialam sa mga usapan ko. Hindi pa tayo nagkikita. There's no offense to speak of, mahina hong sagot ni Jasper. Ah, patas lang. Now that I think about it, hindi pa talaga tayo nagkikita, chuckled in enlightenment ni Byron. Mainit ang kanyang ekspresyon at walang bakas ng galit o hinanakit. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, si Byron ay tila nagbago sa ibang tao. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha, nag-iwan na lamang ng kalupitan at isang masamang hamog na nagyelo. Angal niya sa Jasper, kung gayon, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hadlangan ang aking negosyo? Ang dagandong ay nagbigay ng gulat sa lahat ng naruroon. Idiniin ni Byron ang kanyang tingin kay Jasper na para bang sinusubukang tusukin ang huli gamit ang kanyang malamig at mabangis na mga mata. Tuwang-tuwa si Mr. Cain sa tabi. Buong pagmamalaki niyang sinilip si Jasper at naramdaman niya ang pananabik na tadyakan ang buong Jasper ng mga sandaling iyon. Sa kabila nito, nanatiling walang kibo si Jasper habang nakatingin kay Byron ng walang pakialam, this matter involves Jill. Natural, kailangan kong pumasok. Ha 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 ha. Tumawa ng malakas si Byron at itinaas ang kamay para ituro ang ilong ni Jasper. Tingnan mo muna ang sarili mo bago ka magsalita at kumilos, binata. May mga bagay na hindi mo kontrolado. Mag-ingat ka, baka malagay ka rin sa gulo sa halip na lutesin ang itinakda mong gawin.
Paano mo ako pinaplano, Mr. Woolery? Nakangiting tanong ni Jasper kay Byron. Talagang hindi ka takot mamatay, no? Napapikit si Byron at nginisyan si Jasper. Sige, kung ganoon, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan at kung ano ang ginagawa ng iyong pamilya. Gusto kong makita kung anong pamilya ang nagpapalaki ng isang walang pakundangan na bata gaya mo. Si Jasper ay isang lalaki sa kanyang early 20s. As far as Byron was concerned, nagmamagaling lang ang binatang ito dahil may kapangyarihan ang kanyang pamilya. Pero wala namang pakialam si Byron. Oo naman, may ilang tao na hindi kayang masaktan ng lalaking ito sa Norritos City, ngunit hindi maaaring isa sa kanila ang binatang ito. Ang aking pamilya ay lahat ng normal na tao. Hindi ko na kailangang itago ang pangalan ko. I'm Jasper Lane, pakilala niya. Jasper Lane. Napangiti si Byron. Naalala ko lang ang isang bagay nang biglang nag-freeze ang ekspresyon niya. Tumingin ulit siya kay Jasper. May isang Jasper Lane sa mga taong hindi niya kayang masaktan sa Norritos City. Bata pa ang lalaking iyon, at nasa early 20s din. Si Jasper ay isang kilalang figure, na kilala sa kanyang entrepreneurship at hindi mabilang na mga kumpanya na pawang mga kakilakilabot na kakompetensya sa kani-kanilang mga industriya. Maaaring hindi alam ng mga ordinaryong tao si Jasper, ngunit si Byron ay teknikal na isang mayamang negosyante at mataas ang uri ng Norritos City. Maaaring hindi pa nakilala ni Byron si Jasper, ngunit tiyak na narinig niya ang pangalan ng binata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1005. Ang magiging manugang ni Dawson, ang may-ari ng JW Company, at ang mayor yang shareholder ng proyekto ng South Face River. Alinman sa tatlong pagkakakilanlan ay sapat na upang takutin si Byron. Sinabi mo na ang pangalan mo ay Jasper Lane. Napapikit si Byron at nagtanong. Hindi siya makapaniwala na ang masungit na brat na ito na nakilala niya ay talagang isang napakalakas. Ito ay masyadong nagkataon. Ikinagagalak kong malaman na narinig mo ako, Mr. Woolery, mahinahong sabi ni Jasper. Pinatunayan ng mga salita ni Jasper ang hula ni Byron. Nag-iiba ang ekspresyon ng lalaki. Mas komplikado ang sitwasyon ngayon. Isang bugzo ng damdamin ang sumagi sa isip ni Byron nang magsimula siyang mag-isip ng kontradiskarte. Sa sandaling iyon, nagsalita si Mr. Kain nang walang ideya kung ano ang nangyayari. Sino ang pakialam kung Jasper o Jabber ang pangalan mo? Paano kung ikaw si Jasper Lane? Hindi ko pa narinig ang pangalan mo sa Norritos City. Huwag mag-aksaya ng oras na makipag-usap ng walang kaparerikan sa mga walang katulad niya, Mr. Woolery. Bugbugin mo na lang sila at itapon sa labas ng pinto. Sunod-sunod na tinuro ni Mr. Kain si Henry at may hinanakit na nagsalita, and this F asterisk sucker too. Sinipa niya ako ngayon lang. Mr. Woolery, kailangan mo akong bigyan ng hustisya. Ang usaping ito ay hindi maaaring matapos ng ganoon kasimple. Nginisya ni Henry si Mr. Kain. Kung wala si Jill, sinampal na ni Henry si Mr. Kain bilang ganti kung iisipin ang init ng ulo nito. At sino ka? Tumingin si Byron kay Henry at same time na nagtanong. Ako. I'm from a family of laws, nakangiting sabi ni Henry kay Byron. Lalong umasim ang ekspresyon ni Byron. Ang Law ay isang hindi karaniwang apelyido sa Norritos City. Kahit noon pa man, isang pamilya lang ng Law ang may kaugnayan kay Jasper, ang parehong pamilya ng Law na hindi kayang masaktan ng sinuman sa Summerland. Alam ng lahat sa Norritos City na malapit si Jasper sa ikatlong tagapagmana ng pamilya ng Law, si Henry. Ang dalawa ay mahalagang sumali sa balakang. Kaya naman, hindi na kinailangan pang hilingin ni Byron kay Henry na kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Nababaliw na talaga siya ngayon. Ang huling bagay na inaasahan niya nang humanap siya ng babae para kay Mr. Welch ay ang masaktan ang pinakapinag-uusapan at makapangyarihang si Jasper Lane ng Norritos City, gayon din si Henry Law, ang kilalang-kilalang anak ng trust fund. Namumuo ang malamig na pawis sa noo ni Byron habang hinihigop niya ang malamig na hininga. Tapos, bigla siyang tumalikod para sampelan si Mr. Kain habang patuloy sa pagsigaw ang lalaki. Gago ka B****. Papatayin ka ba kung tumahimik ka? Natigilan si Mr. Kain sa sampal ni Byron at sa sumunod na mga panunumbat. Nananaginip pa rin siya tungkol sa pagsuporta sa kanya ni Mr.
Woolery habang marahas niyang pinapahiya ang dalawang walang pakundangan na binata ilang sandali lang ang nakalipas. Gayunpaman, heto siya ay sinasampal at pinapagalitan sa susunod na segundo. Mr. Woolery. Hinawakan ni Mr. Kain ang nag-aapoy na pisngi at hindi makapaniwalang sumigaw habang nanginginig ang mga labi. Pinandilatan ni Byron si Mr. Kain bago ito tumalikod. Si Mr. Kain pagkatapos ay tumingin sa lubos na hindi makapaniwala habang si Byron ay naglalakad papunta kay Jasper na may magalang at kaaya-ayang ngiti. Paumanhin, Mr. Lane. Hindi sumagi sa isip ko na makikilala ko ang presidente ng JW Company dito. I'm sorry for my prior offense, patawarin mo ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1006. Sinulyapan ang nakalahad na mga kamay ni Byron, hindi gumalaw si Jasper. Paano magiging kwalipikado ang isang walang katulad ko na makipagkamay sa Maringal na Mr. Woolery? Nawala ang ngiti ni Byron pero pinilit niyang ipagpatuloy ang pagsasalita niya. Mr. Lane, nasabi ko na sa'yo na misunderstanding yon kanina. Hindi ko alam kung sino ka noon. Mr. Woolery, ano ang kinalaman ng mga karumal-dumal na bagay na ginawa mo sa kung sino ako? O baka sinasabi mo sa akin, na baka may bumugbog sa akin at itapon sa labas kung hindi dahil sa pagkakakilanlan ko ngayon? Sabi ni Jasper. Unti-unting napawi ang ngiti ni Byron at kalmado siyang tumingin kay Jasper. Lahat kami ay nagsisikap na kumita ng pera dito sa Norritos City, Mr. Lane. Ang isang simpleng babae ay hindi katumbas ng halaga na pilitin ang aming relasyon. Sinasabi ng mga tao na si Mr. Lane ay isang maunawain at masikasong kabataang talento. Sigurado akong hindi siya gagawa ng ganoong katangahang pagkakamali, tama ba? Humalaklak si Jasper at sumagot, "This is more like it, Mr. Woolery. Sinabi ko na sa'yo na kaibigan ko si Jill. Sa makatuwid, hayagang makikialam ako sa usaping ito. Ano ang gagawin mo tungkol dito?" Napangisi si Byron. Kung ayaw sumuko ni Jasper, hahayaan na rin niya ang kanyang mga inhibitions. Huwag kang masyadong mayabang, Jasper. Sa tingin mo ikaw ang hari dito sa Norritos City. Tatagal pa bago mangyari iyon. Alam mo ba kung ano ang gamit ko kay Jill? Regalo ko siya kay Mr. Welch. Haha, I'm afraid you are not even qualified enough to know who Mr. Welch is, right? Nagmamayabang ang ekspresyon ni Byron. Kung ganoon, hayaan mong sabihin ko sa iyo, si Mr. Welch ang presidente ng Summerland Brock ng Softwind. Alam mo ba kung anong klaseng kumpanya ang Softwind? Ito ang pinakamalaking pamumuhunan pabalik sa Sunrise Land. Walang halaga sa kanila ang JW Company na ipinagmamalaki mo. Ito ay hindi hihigit sa isang above average na langgam sa kanila. Saktan mo si Mr. Welch at magdurusa ka sa natitirang bahagi ng iyong karera. Kaya nga sinabi ko sa iyo na may mga bagay na hindi mo kontrolado. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper sa sinabi ni Byron. Hindi niya inaasahan na makakasama rin dito si Echo. Kinuha ni Byron ang pagkunot ng noo ni Jasper bilang pagpapakita ng takot at agad na tumawa ng malakas. Buti naman, natatakot ka. Salita ng payo, binata, ang mundo ay mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ang iyong JW ay hindi hihigit sa bahagyang lokal na impluwensya. Ikaw ay wala kapag umalis ka sa lugar na ito. Maging matalino ka at handa akong magmadali sa iyo. I can treat you to a meal another day and we can still be friends. Maging tanga at, haha, ang galit ni Mr. Welch ay hindi isang bagay na kayang tanggapin mo. Tumingin si Byron kay Jasper at casual na sinabi, binigyan na kita ng opsyon na umatras, Jasper, kaya mas mabuting kunin mo na. Ikaw ang magdurusa kung lalabagan mo ito at gagawin mong kalokohan ang lahat ng naririto. Nililinaw ko ba ang sarili ko? Familiar ako kay Echo, kaninang umaga lang siya umalis sa opisina ko, mahinahong sagot ni Jasper. Hindi pinansin ni Jasper ang pagbabago ng ekspresyon ni Byron at pinaikit ang mga mata. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Let me guess, Mr. Woolery. Bilang may-ari ng isang high-end na navigation equipment enterprise, gusto mong magnegosyo sa Sunrise Market. Tama. At nagkataon na matutulungan ka ni Softwind dito. Kaya, handa kang gawin ang lahat para makiusap sa kanila,
kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagiging bugaw nila at pagsilbihan ang mga babae sa kanya sa isang plato na pilak. Oo. Mahinahong tanong ni Jasper. Mukhang nahihiya si Byron sa sinabi ni Jasper. Gayunpaman, ang huli ay isang makaranasang tao, kaya't mabilis niyang naibalik ang kanyang katinoan. Huwag na nating pag-usapan kung gaano kabuo ang hula mo, Jasper. In the first place, may kinalaman ba sa iyo ang private life ko? Tama ka, Mr. Woolery. Ang iyong pribadong buhay ay wala akong pakialam. Gayunpaman, sa lahat ng maaari mong i-target, si Jill ang huling tao na dapat mong itutok ang iyong mga mata. Umalangaw-ngaw ang boses ni Jasper sa hagdanan. Kilala mo ba kung sino si Jill? Siya ay isang miyembro ng pambansang koponan. Isang natatanging atleta sa larangan ng sports ng Summerland, isang pambansang bayani. How dare you even think na ibigay siya sa isang Sunriser? Nakalimutan mo na ba ang masakit na kasaysayang dinanas ng ating mga ninuno ilang dekada na ang nakalipas? Siguro kung kaya mo bang bayaran ang galit ng publiko kung ang salita ng iyong mga aksyon ay lumabas, Mr. Woolery. Natigilan si Byron. Hindi niya ito mapabulaanan dahil napagtanto niyang ganap na nakuha ni Jasper ang pinsala ng mga aksyon ni Byron. Matalas ang dila ****. Babayaran kita dito. Putol ni Byron nang tumalikod siya para umalis sa pinangyarihan ng krimen. Nakatalikod pa lang siya nang makita niyang huminto ang sasakyan ni Secretary Lee sa entrance. Bilang isang malaking entrepreneur sa Norritos City, alam ni Byron kung sino si Secretary Lee. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at instinctive na tumingin kay Jasper. Alam niyang si Jasper ang tumawag kay Secretary Lee. Tiningnan siya ni Jasper ng makahulugan, at naramdaman ni Byron ang pagtibok ng puso niya sa intensyon na titig. Lumabas si Secretary Lee sa kotse at inilibot ang paningin sa lahat ng naruroon. Dumaan ang tingin niya kay Byron saglit bago naglakad ang lalaki para makipagkamay kay Jasper. Nagkita tayong muli, Mr. Lane. Ngumiti si Jasper. Paumanhin sa pag-abala sa iyo sa isang maliit na isyo, Secretary Lee. Hindi ngumiti si Secretary Lee habang tumugon, masakit at nakakahiya na malaman kung may nangyayaring ganito. Itinuro ni Jasper ang isang maputlang Mr. Kain sa hindi kalayuan at sinabing, nandoon ang pinag-uusapan. Maaari mong tanungin siya mismo, Secretary Lee. Madilim na lumapit si Secretary Lee kay Mr. Kain at nagsalita, isang tanong lang ang itatanong ko sa iyo. Pinilit mo ba o hindi mo ang mga atleta sa ilalim ng pamamahala mo na gawin ang mga bagay na hindi nila gusto? Naramdaman ni Mr. Kain na ng hina ang kanyang mga paa nang tumingin siya kay Byron at humihikbi, Mr. Woolery, ginawa ko lang ito para sa iyo. Mangyaring iligtas ako. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Byron nang biglang naudlot ang plano niyang alisin ang sarili sa sitwasyon. Umiling-iling siya, anong kalokohan ang binubulalas mo? Hindi rin kita kilala. Namutla si Mr. Kain. Magtatalo na sana siya nang lumabas si Jill. Maaari akong magpatotoo. Pinilit ako ni Mr. Kain na makipag-inuman kay Byron ngayon lang. Sinabi niya sa akin na kung pupunta ako, si Byron ay mag-sponsor sa amin ng $500,000. Parehong nalulungkot sina Mr. Kain at Byron. Tinitigan ng masama ni Secretary Lee ang dalawa bago ito ngumiti at lumingon kay Jill. Isa ka ba sa kumpanya nila, Miss? Hindi, galing ako sa national team. Magkakilala kami ni Mr. Kain noon, kaya niyaya niya akong magturo sa kanyang kumpanya. Ang pambansang koponan. Namilog ang gilid ng mata ni Secretary Lee. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagnanais na sampelan sa mukha si Mr. Kain. Walang limitasyon ang ***** na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1007. I'm sorry, Jill. Kasalanan ko, hindi ko sinasadya. Napilitan din ako. Walang bakas ng dati niyang bangis habang si Mr. Kain ay napaluhod at nagmamakaawa. Natukso ako, nangako si Byron na mag-sponsor ng provincial team ng 500,000 at babayaran ako ng isa pang 200,000 kung gagawin ko ang hinihiling niya. Nagawa ko lang ito dahil natukso ako sa pera. Jill, tulungan mo ako. Sa nakikita kung paano kita dinala sa kung nasaan ka ngayon, tulungan mo akong magsabi ng salita. Ayokong makulong. Umiiyak si Mr.
Kain. Nakita niya kung paano tumigas ang ekspresyon ni Jill at hindi ito umimik, kaya sumunod siyang lumuhad sa harapan ni Jasper. Mr. Lane, Sir, Daddy, please. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, ako ay bulag, ako ay walang pakundangan. Hindi ko dapat pinuntirya ang kaibigan mo, pero wala talaga akong alam. Please, please, patawarin mo na lang ako minsan. Ayoko talagang makulong. Mayroon pa akong asawa at mga anak, may mga magulang pa akong dapat alagaan. Hindi ako makakulong. Parang nakakaawa si Mr. Kain habang nagmamakaawa, ngunit walang nakiramay sa lalaki. Ang pakikiramay ay nangangahulugan ng pagkonsinti sa kanyang mga krimen at alam ng Diyos kung gaano karaming mga batang babae ang naging biktima ni Mr. Kain noon. Kung hindi si Jill ang unang biktima, sino ang kukuha ng hustisya para sa mga babaeng iyon? Hindi talaga siya mapapatawad. Tama na. Sumigaw si Secretary Lee at itinuro si Mr. Kain, walang kwenta ang magmakaawa kahit kanino ngayon. Mahaharap ka sa legal na kahihinatnan para sa iyong mga aksyon. Pagkatapos ay bumaling si Secretary Lee kay Byron at nagsalita ng hindi maganda, isa ka sa mga celebrity entrepreneur ng Norte City, Mr. Guleri. Paano mo magagawa ang ganoong bagay? Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Namutla ang kutis ni Byron at tuluyang itinikom ang kanyang panga para magsalita, wala itong kinalaman sa akin. Huwag kang makinig sa pagsisinungaling ni Kain at i-frame mo ako, wala akong pinanggakaw sa kanya. Hindi ko rin sinabi sa kanya na magdala ng mga babae sa akin. Hindi na nakapagpigil pa si Henry. Akala ko walang hiya si Kain, pero hindi sumagi sa isip ko na mas malala ka pa. Pero okay lang, dahil handa akong dumating. Pagkatapos ay inilabas ni Henry ang kanyang telepono at nag-replay ng audio recording. Saktong-sakto sa mga nilalaman ng recording ang sinabi ni Brian kanina ng pananakot niya kay Jasper. Malinaw na ipinahiwatig sa recording ang papel ni Byron sa insidente. Nagbigay liwanag din ito sa pagkakasangkot ni Echo Welch. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Byron nang marinig ang laman ng recording. Agad ding nagdilim ang tingin ni Secretary Lee. Salamat sa problema mo, Mr. Lane, malungkot na wika ni Secretary Lee. Maraming tao ang nasasangkot dito dahil ang ating biktima ay isang babaeng atleta na nagdudulot ng pagmamalaki sa ating bansa. Isa itong usapin na kinasasangkutan ng pambansang koponan at ng Sunrisers. Hindi ko lang kayang makitang nakataya ang kinabukasan ng ating bansa. Paumanhin sa abala sa iyo, Secretary Lee. May gagawin pa ako kaya aalis muna ako. Si Jasper naman ay gumawa ng hakbang para umalis. Humakbang si Byron para pigilan si Jasper pero pinigilan siya ng dalawang lalaking dinala ni Secretary Lee. Baka bumalik ka muna sa akin, Mr. Guleri. Mangyaring makipagtulungan habang iniimbestigahan namin ang iyong usapin, naiinis na sambit ni Secretary Lee. Nagalit si Byron, ano ang ibig mong sabihin, ang bagay ko? Dahil lang sa isang recording. Anong ginagawa mo, bitawan mo ako? Hindi pinapansin ang mga iyak ng pagtutol ni Byron, tumingin si Jasper sa langit at napagtanto niyang maggagabi na. Naghapunan pa rin siya kasama sina Wayne at Jose, kaya lumingon si Jasper para tanungin si Henry, saan kayo susunod na pupunta? Si Jill dapat matakot. I was thinking I'd book her into a hotel para makapagpahinga muna siya, agad na sagot ni Henry. Hindi. Tila nag-iingat si Jill kay Henry, ngunit napagtanto din niya kung paano maaaring makasire sa pagpapahalaga sa sarili ni Henry ang kanyang pagtanggi at mabilis niyang ipinaliwanag, mayroon akong tiyahin dito sa lungsod ng Nortes, kaya ako na lang ang mananatili sa kanya. Aalis na ako papuntang Swallow Capital bukas. Parang dismayado si Henry habang nagtanong, bukas? Bakit ka agad? Pumunta lang ako sa Nortes City para bayaran ang pabor na inutang ko kay Mr. Kain, pero hindi ko inaasahan na magiging ganito siya. Dapat ay babalik ako ngayon dahil may training pa ako bukas. Kailangan kong maghanda para sa susunod na kompetisyon, paliwanag ni Jill. Ang pag-aatubili ni Henry na palayain si Jill ay nakasulat sa buong mukha niya, ngunit wala siyang magandang dahilan para hilingin sa kanya na manatili din. Babalik si Miss Cobb dahil may mga gagawin siya. Siyempre, mauuna yan. Akala ko ba may training ka din sa Swallow Capital next week, Henry? Makikilala mo siya pagkatapos.
Sa sandaling ito, tumunog si Jasper at binigyan si Henry ng perpektong dahilan para hanapin si Jill sa Swallow Capital. Nagningning ang mga mata ni Henry at tumanggaw siya ng mariin. Oo, muntik ko nang makalimutan. Salamat sa pagpapaalala sa akin. Magkakilala kayong dalawa? Tanong ni Jill na may pagdududang nakatingin sa dalawa. Nawala ang ngiti ni Henry at nag-iisip kung paano siya dapat sumagot nang ngumiti si Jasper at ginawa iyon para sa kanya. Sabi ko naman sa iyo may kaibigan akong humingi ng tulong di ba? Si Henry iyon. Ikiling ni Jill ang kanyang ulo na may kain na hinala. Hindi siya mapanlinlang na tao. Pero paano mo nalaman na may problema ako? Hindi namin ginawa. Sinabi ni Henry na gusto niyang magpakilala ng bagong kaibigan sa akin, kaya dinala niya ako para hanapin ka. Akala namin ay imbitahan ka namin para sa isang pagkain o kung ano paman, ngunit hindi namin inaasahan na may mangyayaring ganito. Salamat sa Diyos walang kakilakilabot na nangyari. Walang lusot sa ngiti, tono, o pahayag ni Jasper. Kaya't habang naramdaman ni Jill na may mali sa palusot na ibinigay niya, hindi niya matukoy ng eksakto kung ano ang mali dito. Okay, nag-aalangan na tumanggaw si Jill habang atubiling tinanggap ang paliwanag. Pupunta ako, kung ganoon. Magsaya kayong dalawa. Gabi na at wala sa plano ni Jasper na istorbohin ang dalawa kaya mabilis siyang kumaway at umalis. Pinagmasdan ni Jill si Jasper na umalis at nilingon si Henry para tanungin si Henry, talaga bang mayaman at makapangyarihan ang kaibigan mong ito? Hindi siya masyadong masama, casual na sagot ni Henry. Hindi mo ba nakita kung gaano siya kakul ngayon? High school teacher ka lang, so paano mo masasabing not too bad, siya? Oo naman, hindi natin dapat minamaliit ang sarili natin, pero aminin natin kapag outstanding din ang ibang tao, okay. Seryosong sabi ni Jill. Sisigat na sana si Henry nang biglang may naisip. Maingat niyang tinanong, hindi ka nahulog sa kanya, di ba? Pinandilatan ni Jill si Henry at pinabulaanan, anong klaseng kalokohan yan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1008, pumayag si Jasper na makipagkita kay Wayne sa Imperial Kitchen. Mas malapit na ngayon ang tatlo kaysa noong una silang nagkita, ngunit mayroon pa ring hindi nakikitang hadlang sa pagitan ni Jasper at ng dalawa pa. May ngiti pa rin si Jasper nang makipagkamay kay Wayne. Pagkatapos, inilabas niya ang isang kumpletong set ng Grimm's Fairy Tales. Both Volume 1 and 2. Alam kong fan ka ng mga fairy tales, at mahal na mahal mo ang trabaho ni Grimm's, Mr. Marlon. Kaya't mayroon akong nakahanap ng kumpletong set sa Harbor City. Sana ayon sa gusto mo. Nagulat si Wayne na makatanggap ng ganoong regalo. Salamat, Mr. Lane. I'll treasure this gift. Masayang niligpit ni Wayne ang mga libro. Sumakay na ang tatlo sa kani-kanilang upuan. Parehong alam ni na Jasper at Wayne na ang read-along ito ay panimula lamang ng pag-uusap. Gaano man kahalaga ang read-along ito, hindi ito magkakaroon ng impluwensya sa kanilang negosasyon mamaya. Nagsimula ang hapunan at sa halip na dumiretso sa mga negosasyon sa negosyo, walang patutunguhan na nakipag-chat si Jasper kina Wayne at Jose. Dahil nabuhay siya ng 5 hanggang 6 na dekada sa kanyang nakaraang buhay at marami ng pinagdaanan sa timeline na ito, nakapagdagdag si Jasper ng sarili niyang 2 sentimo sa anumang partikular na paksa. Madaldal din si Wayne, kaya kasabay ng paminsan-minsang komento ni Jose, maayos ang kapaligiran habang nagkukwentuhan ang tatlo. Nang matapos ang hapunan, bahagyang inilapag ni Jasper ang kanyang mga kubyertos. Sa sandaling iyon, ang 2 lalaki na balang araw ay magiging pinakakakilakilabot na figure ng Summerland sa industriya ng .com ay hindi napigil ang ilagay din ang kanilang mga kubyertos. Anuman ang kanilang kinabukasan, ang kasalukuyang kayamanan at katayuan ni Jasper ay hindi maaaring ihambing nina Wayne at Jose. Kaya, hindi nararapat kung patuloy silang kumain nang huminto si Jasper. Oh, tama, may kawili-wiling nangyari ngayon. Isinalaysay ni Jasper ang pangyayari mula noong hapong iyon patungkol kay Mr. Cain at Jill. Kung tutuusin, si Echo, na sangkot sa insidente, ay malapit na kamag-anak ni Abilon. Kumunat ang noo ni Wayne. Ang kinatawan ng Softwind na pinakamadalas niyang nakausap ay, walang alinlangan, ang pangulo ng sangay ng Summerland, si Echo Welch. Naunawaan niya ang ugali ng lalaking ito siya ay lubhang malazwa at may fetish para sa summer beauties.
Marahil ito ay may kinalaman sa kanyang pagkabansot na tangkad, ngunit si Echo ay higit na gustong-gusto ang mga dilag na may mahabang paa. Si Wayne ay nakatanggap ng hindi mabilang na hindi makatwirang mga kahilingan mula kay Echo, at ito ay nagbigay sa kanya ng ilang sakit ng ulo. Hindi niya lang akalain na titignan din ng lalaki si Jill. Nakita ni Jasper ang pagbabago ng mga ekspresyon ni Wayne at Jose at alam niyang gumana ang kanyang plano. Gayunpaman, ang kwentong ito ay panimula lamang ng pag-uusap. At the same time, it was also a catalyst to have Wayne choose him over Echo. Pagkatapos ay sinabi na, dumiretso tayo sa pangunahing paksa. Nakangiting sabi ni Jasper, gusto kong maging majority shareholder ni Abilon. Sa wakas ay nagsimulang magsalita si Jasper tungkol sa kanyang tunay na layunin. Habang inaasahan ito ni Wayne at Jose, nakita pa rin nila itong medyo hindi kapani-paniwala. Medyo nagtatanong si Jasper, sinasamantala niya ang pagkakataong ito para durugan ang impluwensya at kapangyarihan ng sangay ng Softwind sa Summerland. Mr. Lane, alam mo na hawak nila ang 41% ng shares ni Abilon. Natatakot ako na ito ay magiging napakahirap. Ngumiti ng pilit si Wayne. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1009. Ngunit ang 59% ay nasa iyong mga kamay pa rin, hindi ba? Sagot ni Jasper, na inaasahan na ang ganoong reaksyon mula kay Wayne. Nagpalitan ng tingin sina Wayne at Jose nang sumagot ang huli, Mr. Lane, natatakot ako na ang pilit na pagsupil sa Softwind gamit ang aming mga bahagi ay magreresulta lamang sa hindi naaayos na alitan sa pagitan ng magkabilang panig. Ang kaunting pagkakamali at si Abilon ay matatapos na. Tumayo si Jasper at naglakad para pumwesto sa likod ni Wayne at Jose. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa bawat balikat ng mga ito at yumuko na ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng dalawang lalaki. Hanggat mayroon tayong 18 founder, hanggat mayroon tayong dalawa, Mr. Marlon at Mr. Salazar, then who cares if Abilon falls? Maaaring palaging may ibang kumpanya isa pang Abilon. Ito ay isang simpleng konsepto at sigurado akong pareho kayong naiintindihan ito. Tinitigan ni Wayne ng malalim si Jasper at same time na nagtanong, ano ang gusto mo, Mr. Lane? Ako. Tumawa si Jasper at inayos ang sarili para sumagot, si Hudson Moore from Terryzone asked me a similar question back then. Sinabi ko sa kanya na gusto kong gawing isang mega enterprise na nagkakahalaga ng trilyon sa merkado ang Terryzone. Pero ngayon, napatingin si Jasper kay Wayne. Ang mga mata ng lalaki ay kumikinang na may katiyakan at pambihirang kumpiyansa. Masasabi ko sa iyo na plano kong gawin ang Abilon sa pinakadakilang at pinakarespetadong negosyo doon. Ang halaga nito sa pamilihan ay hindi mahalaga dahil ito ang magiging responsable para sa lipunan sa kabuuan nito. Malapit na nitong baguhin ang pamumuhay ng lipunan. Napatayo si Wayne nang marinig niya si Jasper. Pakiramdam niya ay mainit na dumadaloy ang dugo sa kanyang mga ugat habang ang kanyang puso ay walang tigil na tibok sa kanyang dibdib. Bumubuhos ang mainit na dugo sa kanyang utak habang nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang noo. Walang nakakaalam, ni hindi sinabi ni Wayne sa sinuman, na hindi niya itinatag si Abilon para sa pera. Nais lamang niyang magsimula ng isang mahusay na negosyo na magbabago sa buhay ng lahat. Ang pagkita ng pera ay nagkataon na isang hindi may iwasang landas patungo sa layuning iyon. Alam niyang walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya ito. Sa katunayan, ang paggawa nito ay magreresulta lamang sa pangungutya nila sa kanya. Gayunpaman, sa araw na ito, sa wakas ay naramdaman niya ito kay Jasper. Ang pakiramdam ng paghahanap ng kanyang soulmate na tunay na nakakaintindi sa gusto niya. Tumingin si Jasper kay Wayne at nagpatuloy ng malungkot, Mr. Marlon, maging Softwind o anumang iba pang kapitalistang mamumuhunan lamang sila sa Abilon dahil nakikita nila ang iyong potensyal na kumita ng malaking kita sa hinaharap. Pero iba ako sa kanila. Ang nakikita ko ay isang ganap na bagong mundo, isa na magagawa nating magkasama. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo at halos agad na pumayag si Wayne dahil sa sobrang pananabik. Sa napakahalagang sandaling iyon, ang mga salita ni Jose ay bumuhos sa kanya na parang isang balde ng malamig na tubig. Mr. Lane, nag-invest na si Softwind ng higit sa $25 milyong sa Abilon. Bukod dito,
Sinabi sa amin ni Miles na handa siyang mamuhunan ng higit pa hanggat kailangan ito ni Abilon. Kung sisipain natin ngayon si Soft Queen, hindi mahalaga kung gaano kapana-panabik itong hinaharap na sinasabi mo. Kailangan mo pa ring harapin si Soft Queen, isang mabigat na kalaban. Ang mga salita ni Jose ay nagpabalik kay Wayne mula sa kanyang mga pagnanasa. Agad na tumahimik ang pag-iisip ng lalaki. Samantala, bahagyang kumunat ang noo ni Jasper. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Jasper na pasukin si Julian at isara ang bibig ni Jose kung kaya niya. Magtatagumpay na sana ang partnership ni Jasper kay Wayne kung hindi dahil kay Jose. Gayunpaman, ipinakita ng pag-uugali ng lalaki kung gaano siya katangi tanging pragmatic. Walang kabuluhan ang pagsisikap na bumuo ng isang pangitain sa kanya, dahil naniniwala lamang siya sa kanyang nakita. Marami ba ang 25 milyon? Mahinahong sagot ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 10:10. Itinaas ni Jasper ang isang kamay para pigilan si Jose habang may gustong sabihin ang huli, at nagpatuloy ng marangal, "In terms of investment, I will not give you any less than Soft Queen. At the same time, ang kailangan ko lang ay full support from Abilon's shareholders to fight against Soft Queen. Gagawin ko ang lahat. I'll invest in you and I'll do the legwork, while all you need to do is vote for me pagdating ng panahon." Nagpalitan ng tingin sina Wayne at Jose bago sinabi ng huli kay Jasper, "Mr. Lane, sana ay mabigyan mo kami ng sapat na dahilan para pagkatiwalaan ka noon. Kung hindi, patawarin mo kami sa pagpili kay Soft Queen, na tumulong sa amin sa oras ng aming pangangailangan, sa halip na ikaw." Ngumiti si Jasper. Magandang suklian ng kabutihan ang kabutihan. Ngunit kung alam mo na ang kabilang partido ay nagkikimkim ng masamang intensyon, kung gayon bakit gagantihan ng kabutihan ang kasamaan? Bahagyang kumunat ang noo ni Jose. Sa halip ay hindi niya nagustuhan ang pagiging mapuwersa ni Jasper at wala siyang maalala sa tinatawag na masamang intensyon ni Soft Queen. "Mr. Lane, payagan mo kaming pag-usapan ito para sa isa pang 2 araw." Hinayla ni Jose si Wayne. Pinaikit ni Jasper ang kanyang tingin habang pinagmamasdan niyang umalis ang dalawa. Sa isang hotel sa Norritos City, si Echo ay kasalukuyang tumatakbo sa pagkabigo. Sa tabi niya, mukhang nakakaawa at medyo nakakatawa si Yona na may mga benda na nakatikip sa kanyang ilong. "Wala pa bang balita?" Tumigil si Echo sa paglalakad para tanungin si Yona. Sumagot si Yona na may mabigat na ungol, "Hindi pa." B****. Nagmura si Echo at madilim na sinabi, "Unang Abilon Inc., na si Jasper na iyon ay tumatalon para manggulo, ngayon hindi na natin makontak si Byron. Ano ang ginagawa ng asong Summer na ito? Hindi ba niya alam na gusto ko ang babaeng iyon? How dare he finesse on me now?" Maya-maya lang ay umilo ang laptop ni Echo sa mesa. Agad itong pinuntahan ni Yona at sinabi niya kay Echo, "Mr. Welch, humihiling ng video call si Mr. Sean. I-connect ito." Tahimik na nakaupo si Echo sa harap ng laptop habang inaayos ang kanyang damit. Pagkatapos nito, lumabas sa screen ng laptop ang isang payat at pandak na matanda. "Mr. Sean," magalang na bati ni Echo kay Miles. Kalmadong tiningnan ni Miles si Echo sa pamamagitan ng laptop at sinabing, "Echo, balita ko may nangyari kay Abilon. Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Bahagyang nanginginig ang palad ni Echo mula sa pinagtaguan nito sa ilalim ng kamera habang sa loob-loob niyang sinumpa ang matandang ito sa hindi pagtitiwala sa kanya, kailangang mayroong hindi mabilang na mga especially iyan na nakatago sa tabi ni Echo. Ganun pa man, magalang na sagot ng lalaki. "Mr. Sean, may nangyari. May gustong mamuhunan sa Abilon at humihingi sila ng napakataas na porsyento ng mga share. Ang kanilang pamumuhunan ay nagbabanta sa aming posisyon sa Abilon. Nakasundo mo na ba ito?" Walang ekspresyong tanong ni Miles. "Nakikitungo ako ngayon," sagot ni Echo na nakayuko. "Incompetent," sigaw at saway ni Miles. "Oo, Mr. Sean. Pasensya na po, wala akong kakayahan." Gulat na sagot ni Echo, hindi man lang nangangahas na makipagtalo. "Alam mo na mayroon akong isang napakataas na pananaw sa hinaharap ni Abilon. Walang puwang para sa mga pagkakamali dito. Isantabi ang lahat ng iba pang gawain at tumuon sa pagharap kay Abilon. Kung hindi,
Ililipat kita pabalik sa bansa kahit napakiusap ng pamilya at rider na huwag. Naiintindihan. Naiintindihan ko, Mr. Sean. Tiyak na bibigyan kita ng kasiya siyang balita sa lalong madaling panahon. Malakas na tugon ni Echo. Mabuti. Tumanggaw si Miles habang lumalambot ang kanyang ekspresyon. Then, he spoke in a light tone. Echo, alam kong may gusto ka sa mga babaeng summer. Ngunit ito ay isang mapapatawad na isyo, kaya hindi ako makikialam dito. Gayunpaman, dapat mong maunawaan na ang Softwind ay may sariling interes na protektahan. I'm sure alam mo na ang mangyayari kung mabalitaan kung nakialam ka sa interes ni Softwind dahil sa isang bagay na ganyan. Bahagyang nanghina ang mga mag-aaral ni Echo nang itinagilid niya ang kanyang ulo para sumagot, alam ko ang aking limitasyon, Mr. Sean. Binigyan ng huling tingin ni Miles si Echo bago pinatay ang tawag. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Echo sabay itim ng screen. Sa sandaling iyon, hinawakan niya ang kanyang likod nang hindi niya namamalayan na basang-basa na ito. Idiot! Nagtadyas ang ngipin ni Echo at pinagalitan, kailangan may mga especially iya si Miles sa kumpanya. Alam niya lahat ng ginawa natin. Lumapit si Yona kay Echo at nagtanong, dapat ba akong mag-imbestiga, Mr. Welch? Oo, pero hindi ngayon. Nakakapangilabot na madilim ang tingin ni Echo. Kailangan muna nating alamin kung ano ang nangyari kay Byron. Pagkatapos, kailangan nating gawin ng kumpanya ang lahat ng makakaya nito para atakehin ang mga negosyo ni Jasper. Wala kaming oras para sa pagsisiyasat ngayon. We can investigate tapos na tayo sa dalawang yan. Kailangan ko lang malaman kung sino ang nagbenta sa akin ang pagtanggal sa kanya ay magdudulot lamang ng hinala ni Miles. Matalino ka, Mr. Welch, kahanga-hangang puri ni Yona. With a harumph, naglakad si Echo sa bintana. Pagtingin niya mula sa kinatatayuan niya, nakita ni Echo ang maliwanag at mataong South Face River. Talagang talentadong tao si Jasper. Ang South Face Project na ito ay magiging isang namumukod-tangi at maunlad na proyektong nagpapabago ng lungsod kahit na ito ay itinayo sa Sunrise Land. Ngunit sinong nagmamalasakit? Agad na ay redirect ang lahat ng kapangyarihan ng investment bank sa Summerland upang maglunsad ng komprehensibong pag-atake sa mga ari-arian ni Jasper. Tumutok sa kanyang mga proyekto sa real estate. Gusto kong malaman niya na isa lang ang mapapala niya sa galit sa akin. Kamatayan. Kuwait. Ang utos ni Echo ay agad na ipinadala sa punong tanggapan ng sangay ng Softwind Investments sa Waterhoof City.